high-grade intermediate staff. Sa tingin ko hindi niya kakayanin ang lakas niyan. Habang binabaliwala ang mga bulungan sa paligid, malamig na. Iniabot ni Mayusang ang kanyang kamay, hinawakan ang magic staff, at hinigpitan ang kapit dito. Agad-agad, naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag sa buong paligid. Pero nanatili siyang kalmado, walang kahit anong epekto sa kanya. Sobrang tindi ng presensya nito na kailangang itaas ng lahat ang kanilang mga kamay para protektahan ang kanilang mga mata. Gaya ng inaasahan, nagawang makasabay ni Mayusang sa magic staff na ito. Hawak ang magic staff sa kanyang kamay, ngumiti siya ng maliwanag. Ang imahe niya sa sandaling ito ay talagang nakakabighani. Ang grupo ng mga trainee sa paligid ay hindi pa rin makapaniwala sa katotohanang nasa harap nila, bulalas nila, talagang. Hindi ka panipaniwala? Hindi maaari. Paanong ang isang first-year trainee ay nakakuha ng isang mid-level high staff? Diyos ko, paanong nangyari ito? Hindi naman masyadong nagulat si Baek UCL, napabuntong hininga na lang siya habang iniisip na nahulaan na niya ito. At simula ngayon, mas marami pang tao ang makakaalam kung gaano siya katalented. Biglang tumingin si Mayusang sa direksyon niya, dahil dito ay naging balisa si Baek UCL. Hindi maintindihan kung ano ang tinitingnan nito. Pagkatapos ay ngumiti ng palakaibigan si Mayusang at lumapit. Ang dalawang mata ni Baek UCL ay biglang naging malamig. Tumayo ang kanyang mga balahibo, iniisip, buwisit, baliw ba siya? Bakit siya nakangiti ng ganyan? Pero, bigla niyang naalala ang takbo ng kwento sa larong ito. May pagmamayari din si Flame na isa pang mid-level high staff na ang pangalan ay Terraven. Gayunpaman, dito, mismo maghihiwalay ang kanilang landas. Kung magtatagumpay si Flame na makuha ang Terraven, magiging interesado sa kanya si Mayusang dahil sa kanyang talento na magbubukas ng daan para sa kanya. Pero sa kabilang banda, kung pipili siya ng ibang staff, tatahak si Mayusang sa isang ganap na magkaibang landas. Kailangan kong gamitin si Flame para maakit si Mayusang. Iyon ang paraan, at sa pag-iisip nito, hinanap ni Baek UCL si Flame. Papalapit na siya sa isang uri ng magic staff, pero parang nag-aalinlangan pa rin siya at hindi sigurado. Sa sandaling ito, naisip ni Baek UCL na iyon na ang Terraven staff. Kinakabahan niyang itinuon ang kanyang tingin at maingat na nag-obserba sa direksyong iyon. Lumapit si Flame sa Terraven. Nakatayo siya habang pinagmamasdan ang likod nito at sinabi sa sarili. Tama yan. Kunin mo na. Para maging interesado si Mayusang kay Flame. At magkakaroon tayo ng perpekto at magandang ending. Pero kung kailan magsasaya na sana siya dahil malapit na ito sa Terraven. Staff, biglang lumingon ang babae at umalis. Sobrang ikinabigla niya ito na parang gusto na niyang masuka ng dugo. Anong nangyayari? Hindi kaya ayaw niya sa Terraven? Ano bang problema? Wala ba siyang alam o sadyang kulang lang ang impormasyong nakuha niya? Mukhang hindi maganda ang takbo ng mga pangyayari. Kayang makipag-resonate ni Flame sa kahit anong staff dahil siya ang bida. Pero paano kung pumili siya ng kung anong kakaibang staff lang? Kung ganoon, mawawalan na naman kami ng isa pang magandang opsyon. Hindi ito pwede, kailangan ko ng kumilos ngayon din. Dapat kong itulak si Flame papunta sa Terraven. Sa pag-iisip nito, nag-focus siya at itinama ang target sa kinaroroonan ni Flame. Pagkatapos, ginamit niya ang blink skill para mabilis na makalapit sa kanya. Sa isang iglap, nasa likuran na niya ito. Biglang naramdaman ni Flame na may nakatayo sa likod niya, kaya agad siyang lumingon. Naguguluhan siya at nag-iisip, kailan pa ito napunta sa likod ko. Itinaas ni Beusiel ang kanyang kamay at ngumiti ng palakaibigan. Hello? Hi. Ay, curious lang kasi ako kung anong staff ang balak mong piliin, Flame. Nag-aalangang sagot naman ng dalaga. Bakit mo gustong malaman? May kinalaman ba ito sa iyo? Nahihiyang sumagot si Beusiel, o, gusto lang sana kitang bigyan ng kaunting payo. Kasi mukhang medyo naguguluhan ka. Nang marinig ang walang kwenta niyang sagot, malamig na sinabi ni Flame, wala ka na ring pakialam doon. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Pagkatapos niyon, tumalikod siya at naglakad palayo. Pagkakita rito, may sasabihin sana si Beusiel. Teka lang. Bigla niyang na-realize na may mali rito. Dapat sana ay palakaibigan si Flame sa lahat ng tao. Dahil palakaibigan siyang tao, bakit napakalamig niya ngayon? Hindi ako pwedeng sumuko na lang ng ganito. Nakasalalay dito ang buong buhay ko. Matapos pag-isipan, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sumigaw. Sandali. Gusto lang talaga kitang tulungan. Pero sa pagkakataong ito, mas lalong nainis si Flame at bumanat na para siyang babaeng bungangera. Sarili mo na lang ang alalahanin mo, hindi ka pa nga nakakapili ng sayo, pero nakikialam ka na sa desisyon ng ibang tao. Pero hindi nasiraan ng loob si Beusiel dahil dito. Pagpapatuloy niya, pero nararamdaman ko na may isang staff na perpektong babagay sayo. Narinig ito ni Flame at galit na sumigaw, tinuturuan mo ba ako? Ano bang alam mo sa mga staff? Dahil sa inasal nito, medyo nag-alangan si Beusiel at napaisip sa sarili, anong problema? May nagawa ba akong mali? O baka naman sadyang wala lang siyang pakialam sa isang hamak na supporting character na gaya ko?
Nagsimula siyang mautal sa pagsagot. Ah, ano, ang totoo niyan, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Hindi mo ba naisip na baka makuha mo ang staff na yon? Naguguluhang sumagot si Flame, Teraven. Nang makitang kumalma na ang dalaga, ngumiti ng pisingit si Beusiel at nagsalita. Tama iyon. Iyon nga mismo. Bigla na lang nawala ang ngiti ni Beusiel dahil sa isang ingay. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sobrang nakakatakot ang puwersang nagmumula sa paligid kaya pinagpawisan siya ng malapot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tapos, bigla na lang may isang magic staff na lumipad mula kung saan at napunta sa kamay niya. Napapikit siya at napasigaw, "Oh, ano ito?" Maingat niyang sinuri ang staff bago tuluyang namutla ang kanyang mukha. Bakit ito nasa kamay niya? Dapat si Flame ang kumuha nito. Lintik naman. Sa sandaling ito, hindi na malaman ni Beusiel ang sasabihin, hindi niya alam kung paano magpapaliwanag, baka sa mukha niya ang matinding pagkapahiya. Habang si Flame naman ay nakatayo lang doon, tulala sa nangyari. Maya-maya pa ay ngumiti siya ng pisingit at nagsalita. Sige na nga. Tiningnan ni Beusiel ang kakaibang inasal na ito at kinilabutan, nanginginig siyang sumagot ng, wala lang ito. Pero sa sandaling ito, lihim siyang nag-aalala sa magiging kinabukasan niya. Tapos na ang lahat. Sira na ang buhay ko. Sa lagay na ito, kahit gusto ko pang mamuhay ng tago, hindi ko na magagawa, at doon na nga natapos ang seremonya ng pagmamana. Pero tila nananatili pa rin ang epekto nito. Sa mga oras na yon, sa loob ng school grounds, dahan-dahang naglalakad si Flame. Sa likod ng isang grupo ng mga trainees, hindi sinasadyang narinig niya ang usapan ng dalawang lalaki sa unahan, sabi ng isa. Hoy, narinig mo na ba ang mainit na balita? Ngayong taon, 2 estudyante ang nakakuha ng high-level staff. Gulat na sumagot ang isa. Talaga? Hanggang ngayon, 5 pa lang ang nakakagawa niyon. Ngayon, nadagdagan na ng 2, oo, tama iyon. Pero nakakapagtaka talaga. Sabi ng isa sa kanila, ang isa sa dalawang iyon ay blink lang ang ginamit sa magic test exercise. Basic magic lang ang blink, kaya paanong nangyari iyon? Sabi noon ng mga magulang ko, bihira lang ang magic na blink. Ang weird talaga, di ba? Napaisip din si Flame sa usapan nila. Kahit siya ay hindi maintindihan ang nangyayaring ito. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating na si Flame sa study room. Dahil sa komportableng atmosfera sa loob, napasigaw siya. Sa wakas, katahimikan din. Buong araw ngayong araw, kahit saan ako pumunta, puro bulong-bulungan at sismis tungkol sa bagay na iyon ang naririnig ko. Kumalat na ang balita kung saan-saan. 2 estudyante ang nakakuha ng high-level staff. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung sino siya. Bakit niya nakuha ang Teraven staff? 3 beses ko sunod-sunod na binasa ang orihinal na nobela bago ako na-transmigrate rito. Pero kailanman ay hindi lumitaw ang karakter na si Beusiel. Sabi nila walang makakakuha sa Teraven, pero napakadali lang niyang nakaresonate dito. Hindi, parang sinasadya niya talagang magpasikat sa harap ko. Hayaan na nga muna ang bagay na iyon. Wala ring silbi kung iisipin ko pa ngayon. Bigla na lang may tumawag sa kanya. Flame, balak mo rin bang mag-self-study? Nang marinig na may tumatawag sa kanya, lumingon siya, at ngumiti ng maliwanag. Masaya siyang sumagot. Ang weird talaga ng mga batang ito. Tingin ba nila ako ang bida rito? Mahilig magbasa. Sabi nung babaeng blonde, wala talagang oras na nagsasabi kang wala kang ginagawa tapos upo ka lang. Para mag-aral. Nahihiyang sumagot si Flame, naku, hindi naman. Isang babae sa malapit ang nagtanong ng may kuryosidad, pero Flame, bakit? Mo ba kami tinatawag na mga bata? Magkasing edad lang naman tayo, di ba? Kinailangang gumawa ng rason ni Flame para makalusot. Ano, nakasanayan ko na kasi. Doon sa pinanggalingan ko, madalas akong tingnan bilang matanda na. Hehe, sa totoo lang, alam niyang nasa loob siya ng nobela, kaya hindi niya kayang umasta na parang bata. May isa pang boses na nagsalita. So, balak mo bang mag-aral mag-isa ngayong araw? Paglingon niya, nakakita siya ng isang cute na babaeng may pulang buhok, at naisip bigla kung ito ba si Jackie. Ang estilo nito ay, kamukhang kamukha nung sa kanya, pero masigla pa rin siyang sumagot. Alam kong may darating na supplemental meeting, kaya balak kong, sumali. Sige, mauuna na muna ako. Sige, sa susunod mag-inuman tayo. Nang walang pasabi, mabilis na. Lumingon si Flame at umalis, hindi nakalimutang kumaway at magbabay. Kanina lang ay sigla niya at palakaibigan. Pero ngayon, bumalik na naman siya sa kanyang malamig na aura. Sa sandaling ito, naisip niya na para sa isang matandang tulad niya, ang pagbabalik sa pagiging estudyante ay talagang mahirap. Dahil sa pag-iisip ng kung ano-ano, hindi niya napansin. Ang nasa harap niya. Agad-agad, malakas na nauntog ang ulo niya sa isang tao. Hinawakan niya ang kanyang ulo at napainggit, aray. Ang sakit nun ah. Biglang nagsalita ang taong nakabangga niya. Pagkarinig sa mainit na boses na ito, nagulat siya at tumingala. Huy, Rian, ikaw pala yan? Agad na nagtanong ang binata. Ayos ka lang ba? Ano bang iniisip mo? At nagmamadali ka sa paglalakad? Sagot ni Flame, ayos lang ako.
Tiningnan siya nito saglit at nagtanong uli, parang hindi maganda ang pakiramdam mo. May problema ba? Sa pagkarinig sa mga nag-aalalang salitang yon, biglang kuminang ang mga mata ni Flame. Nag-aalala ito sa kanya. Nahihiya siyang sumagot, hindi, wala naman. Pagkarinig nun, iniba ng binata ang usapan. Mabuti naman kung ayos ka lang. At magse-self-study ka rin, di ba? Oo, tama ka. Pupunta ka rin ba? Sa training room na para sa mga senior level training araw-araw. Paano naman ako magiging tamad? Napakasipag mo talaga. Huy. Huy, wag mong sabihin yan. Ah, talaga ba? At doon, nagkaroon sila ng kaunting asaran na parang aso't pusa. Pagkatapos nun, wala nang sinabi pa ang binata. Tiningnan lang niya si Flame ng may pagmamahal at ngumiti. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa harap nito at sinabing, sige, aalis na ako. Magkita na lang tayo mamaya, sabi niya at umalis, naiwang nalilito si Flame. Nag-imagine, siya ng isang romantikong kwento, pero hindi yun nangyari. Medyo nadismaya si Flame, tumalikod, at umalis habang iniisip, hay, napaka-boring na tao. Biglang nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Mula sa likod ng pinto sa malapit, ang babaeng may lila na buhok ay lihim pa ring nanonood sa kanya. Pagkakita dun, itinaas ni Flame ang kanyang kamay at kumaway, pero wala itong sinabi at basta na lang. Naglakad palayo. Sa ginawang ito, nakaramdam ng kaunting pagkalito si Flame, pero naisip niya na gabi na rin naman. Hindi na ito ang oras para habulin siya. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating na siya sa self-study room. Habang nakatayo sa harap ng pinto, tahimik. Niyang naisip, espesyal na supplemental meeting ito. Sa natatandaan ko, sa orihinal na nobela, sina Isle at Bon ay attend sa meeting na ito. Curious ako kung paano maghaharap ang bida at ang kontrabida ng nobelang ito. Agad-agad, binuksan niya ang pinto at pumasok. Gaya ng inaasahan niya, lahat ng mahahalagang karakter ay nandoon na. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa kwarto. Ang nakakuha ng atensyon niya ay ang host, isang A-rank trainee. Mukhang medyo nagulat ito sa dami ng miyembrong narito ngayon. Mabilis na pumili ng upuan sa taas si Flame para madaling makita ang lahat. Habang naupo, naisip niyang supplemental meeting ito para sa mga estudyanteng gustong mag-level up. Kaya pala mukhang maraming sikat na S-rank trainees ang sumali. Sa sandaling iyon, napansin ni Flame, sina Maong at Baek Yusiel. Ang makitang masayang nag-uusap ang dalawa ay talagang ikinagulat ni Flame. Sa mundong ito, nakakapagtakang magkakainteres si Maong kay Baek Yusiel na wala namang reputasyon. Naisip ni Flame na hindi lang ito basta pagkakataon. At napaka-unreasonable din na hindi masagot ni Baek Yusiel ang anumang tanong maliban na lang sa tatlong napakahirap na tanong na parang galing sa impyerno. Marahil sa simula pa lang, alam na ni Baekiel na kapag nasagutan niya ang mga tanong na yun, siguradong mararank siya bilang S. At kung talagang alam ni Baekiel ang mangyayari sa hinaharap, ang ginawa niya noon ay talagang nakakatakot. Dito naman, napapabuntong hininga si Baek Yusiel sa pagod, hinihiling na sana may magtapon na lang. Nang pangalang iyon palayo sa kanya. Sa kabilang banda, kabaliktaran naman si Maong. Nakangisi siyang naniningkit ang mga mata at tinanong si Yusiel, "Oh, Yusiel, bakit ka nandito? Sa level mong yan, hindi mo na kailangang umattend sa mga klase. Na tulad nito. O baka naman may rason kang hindi mo masabi." Napilitang umiti si Baek at sumagot, "Haha, wala naman talagang espesyal na dahilan. Gusto ko lang silipin kaya ako pumunta, pero sa totoo lang, niloloko mo lang ang sarili mo. Halos. Napilitan ka lang pumasok dito dahil sa baba ng mga score mo." Pagod niyang tiningnan ang taong nasa harap niya, na may halong pagtataka. Nagtataka si UCL kung bakit parang nakatutok sa kanya ang atensyon nito. Sa sandaling iyon, may boses na narinig. "Sige na, tumahimik na ang lahat. Itigil na ang daldalan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga problema mula sa nakaraang ranking test." Gaya ng alam ng lahat, ang ranking test na ito ay talagang napakahirap. Sobrang tindi nito na kahit ang mga upperclassmen ay tinawag ang tatlo nitong tanong na mga tanong mula sa impyerno. At dahan-dahan kong ipapaliwanag ang lahat sa inyo ng mas malinaw. Kahit sinabi iyon ni Kyle ng malakas, sa loob-loob niya ay medyo nag-aalala siya. Hindi niya maintindihan kung bakit narito rin ang mga sikat na taong iyon. Ang tanging layunin lang niya ay pataasin ang kanyang reputasyon sa labas. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga hangal na bata sa klaseng ito. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Kyle. Sinulyapan niya si UCL at nag-isip. Sandali. Hindi, baka ito na ang pagkakataon ko. Nabalitaan niyang si UCL ang nakakuha ng pinakamababang marka sa entrance placement test. Kaya naman, kailangan ko lang iparamdam sa kanya na dihamak na mas magaling ako kaysa sa kanya, dahil dito, lalong naging kumpiyansa si Kyle. Pagpapatuloy niya, makinig ang lahat. Ngayon ay gagabayan ko kayo sa pagsagot sa unang tanong. Pagkatapos ay nagsalita si Kyle habang nagsusulat sa pisara. Ang tanong na ito ay isa palang nakalilitong bugtong na layuning iligaw ang lahat sa isang dead end.
Una, kailangang gawin natin ito ng ganito. Sa sandaling iyon, ang mga nakaupo sa ibaba ay nakikinig ng mabuti habang masigasig na nagnonotiking. Sinulyapan din ni Mausang si UCL, at nang makitang malalim ang iniisip nito ay agad na nagtanong, ano sa tingin mo? Naniniwala ka bang tama ang pananaw niya? Natulala si UCL sa tanong na ito, at tumingin sa gilid. Nakangiti si Mausang habang singkit na singkit ang mga mata, sabik na naghihintay ng sagot. Dahil sa kakaibang ugaling ito, namutla si UCL. Sa isip niya, ano ba to? Tinatanong niya ba kung tingin ko ay tama ang sinasabi ng lalaking yan? Hindi ko nga maintindihan. Ang itinuro ng propesor kanina, lalo na itong tatlong nakahihilong tanong. Pero gayunpaman, ang katapatan ay isang mabuting katangian. Sa pag-iisip nito, sumagot si UCL, hindi ko rin alam. Pagkatapos niyang magsalita, nakinig ang mga estudyante sa paligid. May mga narinig silang ilang salita, kaya nagkatinginan sila. Anong sabi niya? Sinasabi ba niyang nagkamali si Kyle? Mukhang sinadya ng mga estudyanteng ito na sabihin iyon para siraan si UCL dahil alam ng lahat na siya ang may pinakamababang marka sa entrance. Sa sandaling iyon, narinig ni Kyle na seryosong nagsusulat sa pisara ang mga salitang iyon at napatigil. Medyo nainis siya at nagnitngit ang mga ngipin. Biglang naramdaman ni UCL na may mali. Tumingin siya sa kaliwat kanan, lito. Sa isip niya, ano bang nangyayari? Bakit lahat sila nakatingin sa akin ng ganyan? Samantala, tumigil na rin sa pagsusulat si Kyle. Binali niya ang kanyang tisa at nagsabi, tama iyon. Nagkamali ako. Tulalang-tulala si UCL nang marinig iyon. Nagtataka siya kung ano ba talaga ang nangyayari. Agad-agad pagkatapos niyon, biglang ngumiti ng nakakaloko si Kyle at nagpatuloy. Kaya naman, UCL, bakit hindi ka pumunta rito sa harap at tulungan ang lahat na sagutin ang bahaging ito? Pagkarinig dito, naramdaman niya ang lahat ng balahibo. Sa kanyang batok na tumayo. Nagpapanik siyang nag-isip, letse, ano bang sinasabi niya? Bigla niyang nakita ang tingin ni Mausang na mukhang medyo nagulat. Ngumiti si Mausang ng maliwanag na tila nagtitiwala, na para bang sinasabing, kaya mo yan. Halika na. Siguradong naintindihan mo na ang lahat. Ang lalaking ito, at ang iba pa ang sadyang gumagawa ng eksenang ito. Sa pag-iisip nito, dahan-dahang tumayo si UCL at bumaba, naglalakad habang nagmumuni-muni. Sige. Kung gusto mo akong ipahiya. Nagkakamali ka. Ipapaunawa ko sa iyo na hindi ako papayag na matalo ng ganoon na lang sa usapan man o sa isipan. Sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Pagkarating niya sa harap ng pisara, may kinuha siya mula sa kanyang mga gamit. Pagkatapos ay mabilis niyang sinuri ang solusyong nasa isip niya. Ang kinuha pala niya ay isang pares ng salamin sa mata. Bigla siyang nag-isip, tatlong mahihirap na tanong. O baka naman, mukhang laro lang ito ng mga salita. Ang pinaka-ideya ng tanong ay ganito. Isang salamangkero ang bumibigkas ng ganito, o, inang lupa, pakiusap ay lumuha ka at sa ganoong paraan ay dumoble pa ang dami ng alikabok. Ang tanong ay, bakit ito nangyayari? Ang sagot sa tanong na ito ay medyo simple lang, dahil lang ang alikabok ay umiiyak. Sila ay nasa kalagayan lamang ng pagkakahiwalay. Hinawakan ni UCL ang kanyang ulo, nagtataka kung sinong siraulong hangal ang may oras na gumawa ng ganitong kakatuwang tanong. Para sa kanya, napakababaw nito. Pero heto, isa itong malaking problema na kailangan nilang lutasin. Pero ano't anuman, hindi ito itinuring ni Kyle bilang isang ordinaryong problema sa matematika. Sa halip, tungkol ito sa pagpapaluha sa alikabok para sa alikabok. Mahirap itong ipaliwanag sa salita, ang paraan niya, kahit mali, ay nauwi pa rin sa tamang sagot. Mukhang tsamba lang ang karamihan nito. Kung haharap siya sa katulad na tanong, siguradong hindi siya papasa. At mula ngayon, ang entabladong ito ay akin na. Sa pag-iisip nito, humarap sa kanya si UCL at nagsabi, hindi ko talaga maipakikita sa iyo kung paano lutasin ang tanong na ito. Pero sasabihin ko sa iyo kung saan ka nagkamali. Natigilan si Kyle nang marinig ito at napasigaw, ano? Pagpapatuloy ni UCL, ang issue ay ang pundasyon ng lupa, pero paano kung tubig o hangin ang kapalit nito? Sa tingin mo ba ay kaya ng paraan mo na lutasin ang dalawang iyon? Sumagot si Kyle, kung ganoon, gagamit ako ng ibang paraan na mas madaling intindihin. Pero kung gagawin mo iyan, kakailanganin mo ng mas maraming variables kaysa sa mayroon ka ngayon. Iba-ibang paraan para sagutin ang parehong uri ng tanong. Kaya naman, nakuha mo lang ang tamang sagot dahil sa tsamba. Hindi ibig sabihin nito na ang sagot mo ang siyang gustong mangyari ng gumawa ng tanong. Pagkarinig nito, napanganga si Kyle. Para magpaliwanag, pero tanging bulong lang ang lumabas sa bibig niya. Wala siyang choice kundi tanggapin ang katotohanan. Tama ka. Habang nakatingin sa mukha ni Kyle ngayon, medyo nahiya si Biushal, na tila ba sobrang binigo niya ito. Nagpatuloy siya, kahit na ano pa, ganito ang magiging solusyon nito. Nakinig ng mabuti si Kyle habang nagno-notes. Ang grupo ng mga estudyante sa baba ay seryoso ring nakinig at nag-notes pagkarinig nito, sobrang ikinamangha ito ni Flame. Hindi niya maintindihan kung bakit pati ang iba ay nagno-notes sa mga sinasabi niya, dapat ay sumali sina Ael at Bon.
sa debate, di ba? Pero ngayon, pareho silang abala sa pag-aanalisa ng paraan niya ng pagsagot. Posible ba talaga ang ganito? Nakakatawa na ewan. Sa oras na ito, madilim na ang langit sa labas. Sa loob naman, itinaas ni Maang ang kamay niya para magpaalam kay UCL. Bye-bye. Kita tayo bukas. Ngumiti siya ng malapad at saka umalis. Napilitan lang na. Itaas ni UCL ang kamay niya bilang ganti. Paalam. Habang dahan-dahang nawawala ang figura ni Maang, tinakpan na rin ni UCL ang mukha niya, at nadidismayang naisip, lintek, kapag nagpatuloy pa ang pakikihalubilo ko kay Maang ng ganito, yari na ako. Ayoko nang magbukas. Ayoko na siyang makita pang muli habang buhay. Sa isiping iyon, dahan-dahan niyang, ibinaba ang kamay niya. Habang nakatingin sa maliit niyang kamay, bigla niyang naisip, siguro dahil to sa phone. Hindi ko na to magagamit. Nakakainis. Pero nakuha nito ang atensyon ni Mayusang. Buwisit. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ko pa siyang makasalubong ng paulit-ulit. Nakapagtataka, maliban kay Flame, wala pang ibang nakagamit ng blink dati. Habang paalis siya ng dahan-dahan, nakita niya si Bon na nakatayo pa rin sa malapit, tila may hinihintay. Medyo malungkot ang itsura nito. Bigla niyang naisip, anong problema niya? Parang iba ang aura niya, pero wala na akong pakialam doon. Huwag na lang pansinin. Kaya naman, nilampasan niya lang si Bon. Bigla ay tinawag siya nito, Biusyal. Habang nalilito pa siya at hindi sigurado kung tama ang narinig niya, nagpatuloy ang babae, may gusto sana akong itanong sa'yo. Nagulat ang bida rito. Hindi niya inakalang ang isang perpektong tao na tulad nito ay may itatanong sa kanya. Sumagot siya, Bon, ano yon? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang babae at dumiretso na sa punto. Bakit hindi mo ipinaliwanag ang sagot mo kanina? Natigilan ang bida sa naisip niya sa sarili niya, hindi naman sa hindi ko ipinaliwanag, pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ito ipapaliwanag. Paano mo naman maipaliliwanag ang isang tanong na wala namang sagot? Baka naman may maling pagkakaunawa lang siya. Naiilang siyang nagkamot ng ulo at sumagot, hindi ko naman kailangang magpaliwanag, di ba? Nang marinig ito, agad namang sumabat si Bon. Naiintindihan ko. Ayaw mong may isiwalat doon, tama ba? Dahil dito, lalo pa siyang naguluhan. Naisip niya, hindi naman ganoon. Nagpatuloy ang babae, sige, babawi na lang ako sa'yo. Nagulat ang bidang lalaki at sumagot, ano bang pinagsasabi mo? Malinaw na dagdag ni Bon. Ang ibig kong sabihin, babayaran kita ng sapat. Ang bida ay talagang nabigla, ngumangga ang bibig at napasigaw, ha? Pagkalipas ng ilang sandali, tahimik na nagpunta ang dalawa sa kwarto ni Professor Haiwan Riang. Matapos maghalungkat ng sandali, nahanap din nila ang kani-kanilang mga test paper. Sinulyapan niya ang test ni Bon at saka nagsalita. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit binayaran mo pa ako para lang sagutan ang 3 tanong sa placement test. Sumagot si Bon, may mga rason ako, hindi pwedeng sabihin. Ituloy mo na lang ang pagsasalita. Opo. Miss. Sumagot ang bidang lalaki matapos suriin ang test paper nito. Naglabas ka ng duda, pero 3 tanong lang ang naging mali mo, habang ako naman ay halos lahat na mali. Pero, humingi ka pa rin ng tulong sa akin. Hindi ka ba nahihiya? Kalmadong sumagot si Bon, hindi, ang tanging ikinakahiya ko lang ay hindi ko pa rin maintindihan ang mga sagot sa mga tanong na iyon. Kung kaya mo lang alisin ang pag-aalinlangan kong ito, handa akong gawin ang lahat. Nang marinig ito, sobrang nagulat ang bida. Natulala siya at naisip. Dapat ay isa siyang huwarang estudyante, di ba? Pagkatapos ay nagtanong ka. Pero bakit sa akin ka nagtatanong? Isa kang prinsesa. Siguradong marami kang mga kaibigan na pwedeng tanungin. Nautal ang babae sa pagsagot na sa katunayan, sa loob ng 1,000, 100, at 41. Mga bagong estudyante, 3 tao lang ang nakasagot ng tama sa mga tanong na itong parang galing sa impyerno sa hirap, at isa ka sa kanila. Sobrang nagulat ang bidang lalaki kaya napasinghap siya, ano? Anong sabi mo? Medyo nahihiya namang nagpatuloy ang babae. Ang mga tanong na iyon ay wala pang opisyal na sagot pati na si Flame, pero lahat kayo ay nagawang sagutan iyon. Iyon ang bagay na nagpaparamdam sa akin ng sobrang hiya. Ang bida, na hindi na mapanatili ang pagiging kalmado, nanginginig ang mga kamay na sumagot, hindi, sandali. Bigla kang tumayo, nakanganga ang bibig at sumigaw, ang 3 tanong na iyon ay sadyang panlinlang lang, di ba? Walang sinumang makakasagot doon. Bakit hindi mo na-realize yon nung sinasagutan mo? Sagot ni Bon. Matapos marinig iyon, sinubukan mong pigilan ang galit mo at naupo. Bigla mong naisip, baliw na to. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ako inilagay sa Class S, at kung bakit ako pinipigilan ni Flame. Wala akong kaalam-alam sa setup ng laro sa mundong ito. Hindi ko rin alam ang tungkol sa mga panlinlang na iyon. Mga tanong. Pero baka iba si Flame dahil nabasa na niya ang buong nobela. Kahit hindi niya alam ang takbo ng laro, tiyak na alam niya ang setup ng kwento. Halimbawa, yung 3 mapanlinlang na tanong na iyon.
Pero dahil lumitaw ang isang side character na wala sa orihinal na nobela, napilitan si Flame na tanggapin ang pag-iral nitong si Baek Yusial. Buwisit talaga. Kaya naman pala ganon ang naging reaksyon niya. Nalito si Bon sa naging kilos niya at nagtanong, ano bang problema mo? Sumagot ang male lead ng walang pakialam. Ah, wala lang. Huwag mong isipin yan. Huwag mong kalimutan na nangako kang tutulungan mo ako sa isang bagay kapalit ng pagpapaliwanag ko sa mga sagot sa'yo. Sumagot si Bon, oo na. Pagpapatuloy ng male lead, may isa lang akong maliit na hiling ang gawing demonic sword ang staff ko. Kaya naman, yan ang mga panday sa kaharian nyo, di ba? Pagkarinig doon, medyo nagulat si Bon at sinabing, pero mga low-ranking mercenary lang ang gumagamit ng ganyang sandata, bakit gagamit ang isang gaya mong magiging mage sa hinaharap? Hindi siya pinatapos ng male lead at sumingit agad. Ah, pasok kasi yan sa panlasa ko. Sige na, hindi mo na pwedeng sabihing depekto yan. Pagkatapos ay tumingin siya sa dalaga ng may pag-asa at nagpatuloy, ano sa tingin mo? Kaya mo bang gawin? Nag-isip sandali ang dalaga, tapos ay kampanteng sumagot, syempre naman. Napakadali lang yan para sa akin, ito na ang pinakamagandang sagot sa araw na ito. Mukhang kontentong-kontento ang male lead. Biglang namula ang mga pisngi niya habang iniisip, ang galing. Ang ganda ng sikat ng araw. Sa gitna ng pag-iisip na ito, mahinahon niyang ipinaliwanag, sige, ituturo ko muna sa iyo kung paano sagutin ang tanong na ito. Itinuro niya ang test paper at malinaw na sinabing, ang paraang yan ay para mabago mo ang sarili mong pananaw. Ang dalaga naman, na medyo nalito pagkarinig doon, ay nagtanong, paano ko babaguhin ang pananaw ko? Alam ng male lead na ang kahinaan ni Bon ay ang pagiging masyadong mekanikal ng magic niya at na-stuck na siya rito. Napagtanto lang ito ni Bon noong second year student na siya matapos siyang matalo ni Flame. Tingin ko hindi ko pa siya matutulungang ma-realize ito ngayon, pero umaasa akong magagabayan ko siya sa tamang direksyon, kaya ang kailangan kong gawin ngayon ay, habang iniisip ito, nagpatuloy siya, alam mo ba kung ano ang bugtong? Bago ang tanong na ito, medyo nagulat si Bon. Pagkatapos ay sumagot siya, bugtong. Parang narinig ko na yan. Nagpatuloy ang male lead, sige, magbibigay ako ng halimbawa. Ano ang nasa pagitan ng mga tuhod? Agad namang ipinatong ng dalaga ang baba niya sa kanyang kamay, piniga ang utak, at sumagot, ang loob na bahagi ng tuhod, di ba? Kaswal na sinabi ng male lead, mali ka. Hindi pa rin naintindihan ni Bon at nagtanong, bakit? Binigyang diin niya ulit ang tanong. Ang tinatanong ko ay kung anong titik o letra ang nasa gitna ng salitang ni, at isa pang salitang ni. Gets mo na ang ibig kong sabihin, di ba? Napagtanto ng dalaga na naisahan siya at sobrang nayamot siya. Samantala, nang makita ni Baek Yusial ang iritadong mukha nito na parang sasabog na. Pautal-utal siyang nagsabi, uy, teka lang. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan. Kumalma ka lang. Maupo ka muna at tingnan ang tanong na ito. May sarili rin itong mga formula at teknik na hindi mo pa napag-aaralan, kaya ang ibig kong sabihin, kapag may hinaharap kang problema, kailangan mo itong lutasin sa mas malikhaing paraan. Pero kaya mo ba itong gawin gamit lang ang sarili mong pagkamalikhain? Natahimik si Bon pagkarinig doon. Sumagot siya ng may halong hiya sa sarili, hindi, imposible yon. Doon lang nakahinga ng maluwag ang male protagonist at ngumiti habang nagpapatuloy. Siyempre, bagamat napakahalaga ng pag-unawa sa iba't ibang uri ng spell at kung paano gamitin ang mga ito. Pero para sa isang sorcerer, ang pinakamahalagang bagay ay ang makita ang mundong ito sa sarili mong pananaw. Ang magic ay nagbabago sa paraang hindi inaasahan, kahit na napakaliit lang ng mga pagbabagong iyon. Sa kabilang banda naman, puro lang ang mga nakita at natutunan mo sa mga libro ang iniisip mo. Lahat ng yan ay mga teoryang hindi pa makatotohanan. Ang magic ay hindi lang basta pagkakabisado at paggamit ng mga spell. Maaaring mas magaling ka sa akin sa pagsusuri at ebalwasyon. Pero kulang ka sa pinakamahalagang bagay para sa isang sorcerer, ang pagkamalikhain. Matapos ang mahabang paliwanag ni Baekushel, muling natahimik si Bon. Pinag-isipan niya ang bawat salitang sinabi nito, hindi niya ito maitanggi o mapigilan ang kanyang emosyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Unti-unti na siyang nahuhulog sa matinding kawalan ng pag-asa. Ang male protagonist naman, nang makita ang seryosong mukha ng dalaga, ay pinagpawisan na. Nahihiya niyang kinamot ang ulo at nagsalita, naintindihan mo naman yung mga sinabi ko, di ba? Kahit na medyo komplikado at malabo pakinggan. Kampanteng sumagot si Bon, syempre naman, naintindihan ko. Pilit nang umiti ang male lead para makalusot, iniisip na, nakakatuwa naman to. Pati ako, hindi ko na maintindihan ang mga pinagsasabi ko. Pagkatapos ay seryoso siyang nagpatuloy. Mabuti naman at naintindihan mo ang sinabi ko. Kaya sige, magsimula na tayo. Itatanong ko sa'yo, ano ang sinasabi ng lalaki sa kabayo kapag patutulugin na niya ito? Pagkarinig doon, medyo nalito siya. Agad niyang ipinatong ang kamay sa kanyang baba, nag-iisip, ano ang sinasabi ng lalaki sa kabayo kapag patutulugin na niya ito? Pinag-isipan niyang mabuti, pero hindi niya talaga makuha, kaya malungkot siyang sumagot, hindi ko rin alam. Nagpaliwanag naman ang male lead.
Napakasimple lang ng sagot. Sinasabi niya, oras na para matulog. Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na siya sa serye ng iba pang mga tanong. Bakit hindi sila nagtatrabaho ng mas matindi? Siguro dahil palagi silang nakahiga habang nagtatrabaho. Sasabihin sa kabayo bago ito patulugin. Pinag-isipan niya itong mabuti pero hindi niya talaga makuha ang sagot, kaya malungkot siyang sumagot ng, hindi ko po alam. Naman. Nagpaliwanag naman ang bidang lalaki, napakasimple lang ng sagot, oras na para matulog. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa serye ng iba pang mga tanong. Bakit hindi sila nagtatrabaho ng mas matindi? Siguro dahil palagi silang nakahiga habang nagtatrabaho. Kaya naman, anong mangyayari kapag nagkaroon ng karera ang bato at papel? Hindi ko rin alam. Ang sagot ko ay, sa ganitong sitwasyon, gugulong lang yung bato habang ang gunting at papel naman ay hindi man lang makakagalaw. Hindi kasi pwede sa hugis nila ang ganoon. Sa puntong ito, lumingon siya para tingnan si Bon at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Sa oras na ito, nanginginig na ang buong katawan ng dalaga. Mukhang pinahihirapan na niya ang sarili niya. Sobra siyang inis na napapakunot na ang noo at napapakagat-labi pa, sobrang hindi siya mapakali. Sa nakita niyang yon, kinilabutan ang bida natin at naisip, hala, ano to? Para kasing sasabog na siya at mababaliw. Anumang oras. Nag-ipon ng lakas ng loob ang bida para magtanong ng isa pa. Anong sasabihin ng ulap? Sa dagat kapag umuulan? Nag-isip ang dalaga ng maigi, tahimik na pinapakalma ang sarili. Sige na, kaya ko to. Pagkatapos ng matinding pag-aalinlangan, pautal-utal siyang sumagot, nalalaglag na ako sa dagat. Sagot na ito, nagulat ang bida at napasigaw, aba, tama ang sagot mo. Sa wakas, nakasagot din siya sa tanong at nakakuha ng pagkilala. Sa loob-loob niya, hindi niya maitago ang saya na kitang-kita. Sa kanyang mukha. Ngumiti ng pagkatamis-tamis si Bion, kumikinang ang mga mata niya sa tuwa, at ang reaksyong ito. Ang nagpagulat sa bida. Ngayon lang din niya ito nakitang ngumiti, sa laruman o sa totoong buhay. Hanggang ngayon. Nakisaya na rin ang bida, ngumiti ng may pagyayabang at sumagot, gaya ng inaasahan ko sa isang prinsesa. Iba talaga ang level ng pagiging malikhain mo. Dahil sa medyo labis na pambobola, namula siya, pilit itong itinatago. At sinabing, sige na, tama na yan. Ngayon, pakibigay na ang susunod na tanong. Ngumisi ang bida. At sumagot, oo, sige. So, ang susunod na tanong ko ay, at nagkwentuhan ang dalawa hanggang sa tuluyan ng dumilim. Sa labas ng school, may ilang estudyante pang naiwan at nag-uusap. Sa sandaling iyon, ang bida naman ay, tahimik na umuwi mag-isa, mukhang pagod at nangingitim pa ang ilalim ng kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya sa inis, at naisip, ang tanga ko naman, nag-aksaya ako ng 3 buong oras para lang hamunin si Bon sa mga walang kwentang palaisipan. Sa totoo lang, hindi ko inaasahang maaalala niya ang mga sinabi ko. Pero pagdating kay Bon, siguradong magiging mahusay siyang mangkukulam sa hinaharap dahil sa talino niya. Kaya lang, ang hina niya ay ang masyadong matigas na paraan ng pag-iisip kung gusto ko mang gamitin. Ang kahinaang iyon para asarin siya, kahit kontrabida siya, bakit parang nakakaramdam ako ng konsensya. Pero kailangan ko ring sanayin agad si Teraven para maging isang sword mage, kaya dapat mas magsikap pa ako. Hay, hindi na talaga to gaya ng dating ako. Nakaya kong gawin ang lahat ng mag-isa. Pero bahala na. Sayang lang sa oras ang mag-isip ng sobra, nakakasakit lang ng ulo. Dapat ko na lang mahanap agad ang mga librong gagamitin para sa susunod na klase. Maya-maya pa ay nakarating na ako sa isang lugar, naghanap-hanap ako sa paligid at sinabi sa sarili ko, hindi, dapat nandito lang yon. Hindi naman siguro ako nagkamali, di ba? Biglang, nagningning ang mga mata ko sa tuwa at napasigaw, heto na. Ito na nga yung lugar. Sa harap ko ay isang luma. At sirang-sirang bahay. Sa loob, puno ng alikabok at sapot ng gagamba ang lahat. Pagpasok ko at pagkakita. Sa paligid, naisip ko, grabe, mukhang abandonado na talaga ang lugar na to. Pagtingin ko sa may-ari ng shop, naisip ko. Bigla. Pero may alam ako tungkol sa kanya. May kakaibang ugali ang may-ari ng bookstore na to, nagpapanggap siyang tulog habang palihim na minamanmanan ang mga customer. Kung tama ang tanda ko, nandito sa walang pangalang bookstore na to ang notebook ni Ma. Siya ang valedictorian na nagtapos sa Stella Academy 10 taon na ang nakakaraan. Kung dati pa to, click lang sa screen para mabasa agad. Pero sa mundong to, kailangan mo ng totoong libro para mag-aral. At saka, kung ano ang pinag-aaralan mo, malaki ang epekto nun. Sa pag-level up mo. Noong una, sa mga sikat na bookstore ako bumibili, pero nalaman ko na ang mga magagandang libro pala ay nakatago sa mga shop na walang karatula o anumang pangalan. Dahil dito, pumasok pa ako sa loob ng shop at nagsimulang maghanap. Habang naglalakad, tuwang-tuwa ako sa isiping napakalaking tulong kung pag-aaralan ko ang magic engineering gamit. Ang mga notes ni Ma.
Siguradong perfect ang score ko nito, pero sa totoo lang, kahit magsuot lang ako ng salamin sa pagbabasa, makakakuha na ako ng maayos na marka. Pero baka makahanap din ako ng sikretong formula. Biglang may nakakuha ng atensyon ko. Isang kulay berdeng libro na nakasingit. Sa sulok ng cabinet. Napasigaw ako. Ito na nga ang hinahanap ko. Inabot ko na sana ito para kunin nang biglang may isa pang kamay na sumabay sa akin sa pag-abot doon. At doon, nagkatitigan kaming dalawa. Nagulat ako at napasabi, Ael, ikaw ba yan? Naguguluhan naman siyang sumagot, ha, paano mo nalaman ang pangalan ko? Siyempre, sikat ka kaya, sagot ng bida natin. Doon lang siya unti-unting natauhan habang nagpapatuloy ang bida, naalala ko na. Kasama ka rin sa supplement group. Beakiel ang pangalan mo, di ba? Matapos marinig yon, nakaramdam. Nang kaunting panghihinayang ang bida, naisip niya, hindi na niya pala matandaan na nagkita na kami bago pa kami pumasok sa academy. Nagpatuloy siya, nagustuhan ko talaga yung debate na yon. Sayang lang, at hindi mo na ipaliwanag ang lahat ng mga sagot. Naalala bigla ng bida na isa rin pala si Ail sa mga taong hindi kayang sagutin ang mga tanong na iyon. Dagdag pa niya, siya nga pala, ikinagagalak kitang makilala, pagkatapos ay malamig siyang tumalikod at naglakad palayo. Medyo nagulat siya sa inasal ng babae, pero ang mahalaga sa kanya ngayon, ay buti na lang at hindi nakuha ang libro. Inabot niya ang libro para kunin ito. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Ail at naisip, bakit kaya siya nandito? Noong mga sandaling iyon, naghahanap pa rin ng mga libro si Ail, pero tila nag-aalangan siyang bumili. Kitang-kita ito ng isa-isa niyang tinitingnan ang presyo ng bawat librong gusto niyang bilhin. Matapos makita ang presyo, napabuntong hininga siya sa lungkot at ibinalik ang libro sa kinalalagyan nito. Ang kilos na ito ang nakakuha ng atensyon ni Beusiel. Tahimik din niyang naunawaan kung bakit ito naroon. Ang bookstore na ito ay karaniwang nagbebenta ng mga second-hand na libro, kaya madalas ay mga mahihirap na estudyanteng gaya niya ang mga customer dito. Ang isang katulad ni Ael na galing sa bumagsak na pamilya at nawalan ng lahat, dito lang talaga makakapunta. Malamang ay pinatay ang tatay niya ng mga miyembro ng Dark Demonic Race. Bigla niyang naramdaman na nakakaawa pala ang kalagayan nito. Nakakalungkot talaga. Ang isang prinsesang tulad niya ay kailangang bumili ng mga lumang libro at kailangan pang bantayan ng husto ang presyo. Takot siyang baka hindi sapat ang pera niya. Bukod doon, si Ail ay nagkaroon din ng kalunos-lunos na katapusan sa orihinal na nobela. Namatay siya bago pa man si Flame, na siyang naging pangunahing bida sa mundong ito. Siya ang pinakaminalas na karakter sa laro. Habang iniisip ito, nakahanap na rin siya ng ilang librong nagustuhan niya. Mukhang medyo makakapal at mabibigat ang mga ito. Inilapag niya ang mga ito sa harap ng may-ari ng shop at sinabing, magbabayad na po ako, paki-compute na. Sa sandaling iyon, lumapit din si Ail sa counter at tiningnan ang tumpok ng mga librong pinili ng lalaki. Habang nakatayo sa tabi niya, tila napasana all na lang si Ail. Mukhang nagulat siya nang makitang napakaraming librong binibili nito. Pati ang may-ari ng shop ay nagulat din at nagtanong, lahat ng ito? Tumango lang ng bahagya ang bida at sumulyap sa direksyon ni Ail. Mukhang malungkot ang dalaga sa pagkakataong ito. Kaya nagtanong siya, ayos ka lang ba? Sumagot ang dalaga ng walang pakialam, mukhang pareho tayo ng panlasa, magaganda ang mga librong pinipili mo. Medyo napahiya ang bida nang marinig ito, iniisip kung nainsulto ba siya o ano. Sumagot siya, alin dito? Tuloy ni Ael, lahat ng iyan, bakit ka nagbabasa ng mga libro tungkol sa advanced sealing theory? Ang sealing theory ay isang sinaunang sining na nangangailangan ng maraming kagamitan. Kaya naman, ngayong mas moderno na ang mga alchemist at magic engineer, hindi na masyadong ginagamit ang skill na iyon. Agad siyang sumagot, ito ba? Totoo naman, hindi na talaga ito gaanong kapaki-pakinabang. Pagkarinig niyon, naisip ng dalaga na baka nababaliw na ang lalaki sa pagpili ng mga iyon at nagtatakang nagtanong, so, alam mo rin pala iyon. Sumagot siya ng kampante, syempre, kaya ko nga kinuha ito. Sa gulat ng dalaga ay napadilat na lang ang kaniyang mga mata. Bulalas niya, ano? Niyakap ng bida ang tumpok ng mga libro at ngumiti ng bahagya, kasi lahat ng tao ay ganyan din ang iniisip. Kaya naman mas madaling makakuha ng matataas na score sa klaseng ito. Sige, mauuna na ako. Paalam. Habang naglalakad palayo, nasiyahan siya sa kanyang naisip gaya ng sabi ni Ael, kakaunti lang ang gustong mag-aral ng sealing theory. Pero dahil doon, mas kakaunting oras lang ang kailangan kong ilaan at mas madali pang makakuha ng mas mataas na grade kaysa sa ibang klase. Gamit ang iilang librong ito, magiging madali na ang semester na ito. Pagkatapos ay umalis na siya, habang naiwang tulala si Ael. Naguluhan ang dalaga. Kahit gusto pa niyang magtanong, pinigilan siya ng kaniyang pride na magsalita. Nagbago ang eksena sa susunod na araw sa Stellar Academy. Sa mga sandaling ito, kinakabahang naglalakad si Ael sa hallway. Ito ang unang lesson sa Void Theory, at una rin niyang klase mula nang pumasok siya. Bigla niyang naisip,
Dahil madaling makakuha ng mataas na score sa subject na ito, siguro ay hindi naman ito magiging masama. Pagkatapos ay nakarating na rin siya sa silid-aralan. Sa oras na iyon, marami ng estudyante ang naroon kaya naghanap na lang siya ng bakanteng upuan at umupo. Hindi niya sinasadyang marinig ang usapan ng mga magkakaibigan sa tabi niya. Uy, nag-aaral ka rin pala ng nihilism? Oo, pero mukhang malaking problema ito. Nag-enroll ako dito kasi sabi ng lahat madali lang daw ang klaseng ito. Pero mukhang kumalat ng husto ang balita. Nandito lahat ng mga matatalinong bata sa klaseng ito, kaya siguradong yari tayo. Pagkarinig niyon, napabuntong hininga na lang si Ael. Naisip niyang wala na siyang magagawa, pero gagalingan na lang niya sa ibang klase. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos din ang lesson at nagsitayuan na ang lahat para umalis. Mukhang pagod na pagod ang bawat isa at nagrereklamo sa isa't isa. Namamanhid na ang puwet ko sa kaupo. Gutom na ako. Ano kayang masarap kainin sa tanghalian ngayon? Doon na lang tayo sa kanteen mag-isip. Parang nawawala sa sarili si Ael habang tahimik na nakasunod sa kanila. Malungkot siyang napabuntong hininga at naisip, Diyos ko, anong gagawin ko ngayon? Napakahirap makakuha ng scholarship kapag nag-enroll ka sa klaseng ito. Biglang kumalam ang kaniyang sikmura sa sobrang gutom habang hawak ang kaniyang pitaka. Nag-alinlangan siya kung kakain ba muna. Tingnan natin. 60 meal ticket na lang ang natitira sa akin ngayong term, kaya tinapay na lang muna ang kakainin ko. Biglang napadilat ang mga mata ni Ael sa gulat nang may makita siya. Nagkataon na papunta siya sa kantin nang dumaan siya sa isang kwarto. Nakilala pa niya ang isang pamilyar na tao, si Busiel, na nakaupo rin doon. Noong una, siya ay nagtataka siya kung anong ginagawa ng lalaking iyon doon. Pero nang makita niya ang propesor na nagtuturo, bigla niyang na-realize na ito pala ang klase kung saan ito nag-enroll. Nakapagtataka dahil kakaunti lang ang estudyante sa klaseng ito. At hindi lang iyon, puro pa mga taong may bagsak na record ang nandito. Iniisip niya na baka malapit nang matanggal sa trabaho ang propesor na ito. Pero bigla siyang may napagtanto sa isang bagay. Kung mag-enroll din siya sa klaseng ito, makakakuha siya ng matataas na grado nang hindi masyadong napapagod at maaari pa niyang ireserba ang kanyang lakas para mag-aral ng ibang asignatura para makakuha ng scholarship. Oh, pero baka alam na pala ni Biacus na madali lang ang asignaturang ito. Grabe, hindi siya makapaniwala na nakaplano na pala rito kung anong subject ang kukunin para maging petics lang ang lahat. Hindi, imposible. Ano bang iniisip ko? Baka nagkataon lang ang lahat. Dahil doon, umalis na rin siya. Nagbago ang eksena sa kinabukasan kung saan mataas na ang sikat ng araw. Sa isang lugar, seryosong nakikinig ang mga estudyante sa lecture. Sabi ng guro, siguradong alam ninyong lahat kung ano ang pinagmulan ng mahika. Ang sinaunang salamangkero na nakaputing roba ay nagpakalat ng mahika sa buong mundo. Ang mga tao at iba pang nilalang ay natutong gumamit nito. At ang propesor na nagtuturo ngayon ay si Professor Lin, isang eksperto sa Diyos ng buwan. Pagpapatuloy niya, itinuro ng salamangkerong iyon sa mga elf ang mahika ng kalikasan, sa mga dwarf ang mahika ng materyales, at sa mga tao ang mahika ng elemento. Pagkatapos niyon ay nagbigay siya ng mahabang lecture tungkol sa mahika, na sinundan pa ng isang malalim at mahirap na talakayan. Ang bida naman ay parang tangang nakikinig na wala namang maintindihan, habang tahimik na nag-iisip. Kakayanin ko kaya ang 3 taon ng ganito lang? Sana ay nilaktawan ko na lang ang lahat ng kaalamang ito sa isang kisap mata lang noong nasa laro pa ako. Pero mukhang mahalaga talaga ang leksyong ito. Baka ito ang magturo sa akin kung ano ang totoong ending. At syempre, ang lahat ng ito ay haka-haka ko lang naman. Bigla niyang napansin na ang taong nakaupo sa tabi niya ay parang pamilyar. Ang mukha. Paglingon niya, nagulat siya at naisip. Laging nandito si Ale sa klaseng ito. Wala akong matandaan na sinumang pangunahing tauhan na nag-enroll sa klaseng ito na may kinalaman sa akin. Sa oras na ito, ang propesor ay patuloy pa ring madamdaming nagtuturo. Ang kuryosidad ng sangkatauhan ay hindi natapos sa mahika ng elemento. Ang mga salamangkero ay naglakbay sa buong mundo at palihim na natuto ng mahika mula sa ibang mga nilalang. Gayunpaman, hindi pa rin sila nasiyahan, pero wala na silang iba pang matututunan. Ang sinaunang salamangkero ay nag-iwan ng 12 banal na buwan at naglaho na parang bula. May nakakaalam ba sa inyo tungkol sa 12 banal na buwan? Isang malinaw na boses ang sumagot. Sinasabing sila ang mga banal na tagapangalaga na nagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa buong kontinente. At walang iba kundi si Ale ang nagsasalita. Dagdag pa niya, nabalitaan ko rin na nakatago sila sa iba't ibang panig ng kontinente at dinala ang misyong iyon hanggang noong 1,000 taon na ang nakalipas. Nagulat ang guro sa sagot na ito. Pagpapatuloy niya, oh, tama iyan. Mayroon silang espesyal na kapangyarihan na nagpoprotekta sa kontinente. Halimbawa, ang banal na buwan na kumakatawan sa tag-init.
Ang ika-6 na buwan ay ang pulang buwan ng tag-init na may dalang nagbabagang pulang apoy, at sinasabing ang apoy na iyon ay hinding-hindi mamatay. Kahit pumunta ka pa sa ilalim ng dagat, makikita mo pa rin ang pulang apoy na iyon. Kaya kung sino man ang may gusto, maaari ninyo itong puntahan. Matapos marinig ito, akala ng bidang lalaki ay namali lang siya ng rinig at kinilabutan ng husto, sabay isip ng, lintik, nagbibiro ba ang guro? Kapag ang isang buhay na nilalang ay pumasok sa teritoryo ng hari ng dagat ng Alamangka, siguradong mamatay sila. Agad. Sa harap, masigla pa ring nagpapatuloy ang guro. Ito ang Bevian, isang higanteng puyo sa karagatan na pinatigas ng ika-12 buwan, ang asul na taglamig. Kaya naman, bawat banal na buwan ay may kani-kanyang kapangyarihan, pero may himalang. Mangyayari kung pagsasama-samahin sila. Isang estudyante sa ibaba ang nagtaas ng kamay at nagtanong, Guro, ano po ang himalang iyon? Biglang, naging seryoso ang guro at sumagot, walang nakakaalam niyan. Natulog sila ng mahimbing noong 1,000 taon na ang nakalipas. Sa sandaling ito, naramdaman ng bida na tama ang guro. Kahit papaano ay nakatagpo na ako ng ilang banal na buwan noong. Naglalaro pa ako, pero 5 buwan lang ang nakita ko sa mga event na may limitadong oras. Base ito sa impormasyong nakalap ko. Mula sa ibang mga manlalaro, walang gamer ang nakahanap ng mas maraming banal na buwan kaysa sa akin. Kung tama ang hula ko, ang 12 banal na buwan ay may kinalaman. Sa totoong ending dahil wala pang nakakadiskubre ng totoong ending sa nakalipas na 10 taon, ang sagot ay dapat na nasa mga hindi pa natutuklasang bahagi. Nakakita lang ako ng 5 buwan matapos itaya ang buhay ko ng maraming beses. Pero kung gusto kong makita ang totoong ending, sige na nga. Magsisimula na lang ulit ako. Samantala, sa isa namang panlabas na silid-aralan, isang dambuhalang bolang apoy. Ang mabilis na tumama sa manekin sa harapan. Isang magandang babaeng nakapulang damit ang nakatayo sa gitna at nagsalita. Ang lakas ay hindi lahat-lahat. Kahit gaano pa kalakas ang isang pag-atake, kung hindi naman ito tatama sa kalaban, wala itong silbi. Ang babaeng ito ay si Professor Hong Yel, ang guro sa klase ng apoy. Naglalakad ang propesor sa paligid habang pinapanood ang mga estudyante na isinasagawa ang mga teorya. Bigla siyang may naramdamang kakaiba. Agad na isang malakas na puwersa ng apoy ang mabilis na humarurot patungo sa pwesto ng dami na iyon, at pagkatapos, bam. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Ang propesor ay napatingin sa pinagmulan ng kapangyarihang ito na may kasamang matinding katuwaan, pero bigla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Subalit, matapos ang malakas na pagsabog na iyon, dahan-dahang napawi ang usok. Ang anino ng dami na iyon ay hindi lang basta hindi tinabla ng apoy, kundi nanatili pa itong buo. Tumingin si Professor Hong Yel sa eksenang ito ng may halong pagkadismaya at bumulalas ng, iyan ang katotohanan, Bon. Pagkarinig nito, nanginig ang buong katawan ng bata. Malungkot na naupo si Bon para magpahinga. Hindi maitago ng kanyang mga mata ang pagkadismaya habang iniisip sa sarili na binigo na naman niya ang kanyang ina. Siguradong sobrang madidisappoint ang nanay niya. Biglang may tumawag ng, prinsesa. Pagtingala niya, isang kaibigang may cute na pulang buhok na nakatirintas sa magkabilang panig ang bumungad. Nakangiti siya habang halos nakapikit na ang mga mata at nagtanong ng, ayos ka lang ba? Tapos dahan-dahan siyang tumabi kay Bon at nagpatuloy. Huwag ka nang malungkot. Napakagaling mo talaga. Prinsesa. Walang ganang sumagot si Bon, anong ibig mong sabihin? Kung gumamit ka ng mahika gaya ko, pero mas malakas pa nga, anong silbi nun? Hindi ko man lang tinamaan ang target. Sumagot ang bata. Pero ang galing talaga ng mahika mo. Sobrang lupit kaya. Sa totoo lang, bata pa lang tayo kilala na kita. Pagkarinig nito, nakilala rin ni Bon ang batang ito. Isa rin siyang fire mage na katulad ko. Parang Arshwang ang pangalan niya. Parang, narinig ko na yun kung saan. Sabi nila, may lumitaw daw na henyong fire mage, pero kahit ganoon pa man, wala lang yon. Kumpara sa mahika ko. Sa naisip na ito, napabulala si Bon. Ang galing na ganoon kataas ang accuracy niya, nahihiyang. Sumagot ang bata. Pero kung mag-ensayo pa ako, paano naman ako makakahabol sa'yo? Biglang tumayo si Bon at nagpatuloy, pero sapat na. Muna, yan para sa linggong ito. Anyway, gumaan ang pakiramdam ko dahil kinausap mo ako. Paalam. Pagkasabi nito, agad. Umalis si Bon, at naiwang tulala ang 2 batang nakatirintas doon. Napunta ang eksena sa isang kastilyo, na mukhang napakaayos at organisado. Naroon din si Bon, pero mukhang pagod na pagod siya. Sa sandaling iyon, may nagsalita. Prinsesa. Isang matapang na babaeng nakatayo nang may paggalang sa likuran ang lumitaw. Nagpatuloy siya. Maligayang pagbabalik, madam. At siya ang personal na gugwardidya ni Bon na nagngangalang Yeran. Madam, may nakahanda na pong mainit na tsaa at mga candy. Sumagot si Bon, salamat.
Nagpatuloy si Yeran sa iniutos ninyong pag-aayos sa magic staff na ipinagkatiwala ninyo sa akin kanina dahil napakaganda ng staff. Na iyon, sabi nila kaya raw nitong gumawa ng isang napakalakas na magic sword. Nakikinig si Bon habang kumakain ng cake na tila may pag-aalinlangan at sumagot, ganoon ba? Nagpatuloy si Yeran. Gayunpaman, may ilang mga katanungan. Nagulat si Bon at nagtanong kung ano ang mga iyon. Nautal si Yeran sa pagsagot para po kasing. May narinig akong mga balita na patuloy nitong inuubos ang mana ng gumagamit nito. Pagkarinig nito, namangha si Bon. Tapos bigla siyang tumayo, lumingon, at natatarantang nagsabi, ano? Hindi ba't isang dark artifact yan? Biglang naging seryoso si Yeran at nagpatuloy. Hindi naman po eksakto. Nakikisabay ito sa enerhiya ng kalikasan. Sa puntong iyon, lalong nalito si Bon at bumulong, imposible. Isang bagay na inuubos ang mana ng may-ari pero nakikisabay sa lakas ng kalikasan. Pero bakit intermediate level lang ang tingin sa magic staff na iyon? Yeran. Ang sumagot, iyon nga po ang dahilan kung bakit nasa ganoong antas lang ito. Ano pong tingin niyo rito? Ang orihinal nitong kakayahan ay pinalalakas pa rin ang mana ng gumagamit at ginagawa itong mas matindi o itinataas pa sa advanced level, pero marahil dahil humihigop lang ito ng mana ng hindi naglalabas ng anuman, ibinaba ito sa intermediate tier. Pagkarinig nito, hindi na mapakali si Bon. Tumalon siya at sumigaw, anong advanced level? Paanong magagamit yon ng isang estudyante? Kahit si Yeran mismo ay nagulat sa reaksyong ito. Samantala, tuliro pa rin si Bon, habang hawak ang kanyang ulo at nagpatuloy, alam. Kung hindi ito agad tumutugma sa lahat sa simula, pero hindi ko akalaing gagamitin ito ng mga tao, kahit mayroon sila nito, maliban na lang kung mayroon silang dambuhalang dami ng mana o wala talagang kahit ano. Hindi ko ito maintindihan. Sigurado akong alam yan ng kahit sinong normal na tao. Mahaba ang kanyang sinabi, hanggang sa natuyo ang kanyang lalamunan. Humigop siya ng mainit na tsaa para gumaan ang boses, tsaka idinagdag, pero kahit na, siguradong espesyal siyang tao. Lumipas ang ilang araw, at nagsimula na ang bagong semestre sa isang silid-aralan. Masiglang nagpapaliwanag ang isang guro sa mga estudyante, ang attack magic ay nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa kaysa sa anumang uri ng mahika, at ang ating bida ay nakaupo rin at matamang nakikinig sa klaseng ito. Ang kalbong propesor na ito ay si Professor Carlime na nagtuturo ng mana guidance. Nagpatuloy siya, iyan ang dahilan kung bakit mandatory ang klase sa mana guidance. Mula ngayon, sa inyong one-on-one na laban, matututunan ninyo ang guidance na nakatuon sa pagcast at pag-target. Sa klaseng ito, naroon din si AL na mukhang seryosong nakikinig. Kasabay nito, sa podium, madamdamin pa ring nagpapaliwanag ang propesor na ang casting ay nangangahulugang pagpapakawala ng mahika mula sa katawan ng caster, habang ang aiming naman ay ang paggamit ng mahika sa isang hindi gumagalaw na target. Pagkatapos, tatalakayin natin ang trajectory formula gaya ng sumusunod. Mula sa layo na 760 metro sa hilaga, ang Chasu ay gumagalaw patungong timog sa bilis na 12.6 na metro kada segundo. Kaya, ano ang tamang trajectory at distansyang kailangan niyan para mag-cast ng water-type magic? Pagdating ng guro sa puntong ito, biglang tumahimik ang paligid. Sa ibaba, dalawang estudyante ang nagbubulungan. Sabi ng isa, paano kung tubig? Pinigilan siya ng kaibigang katabi niya, kung hindi ka naman bihasa sa elemento ng tubig, mas mabuting huwag mo nang sagutin ang tanong na yan. Pero parang pinapahirapan lang tayo ng guro na yan ah. Halatang inaantok ang bida habang naririnig ito. Paulit-ulit siyang naghikab at napaisip sa sarili, seryoso. Ang boring naman ito. Bakit parang mas mahaba pa to kaysa sa klase ng wikang Koreano? Biglang nagsalita ang kalbong propesor. UCL, tumayo ka nga at sagutin ang tanong na ito. Tamad na sumagot ang bida ng, opo, sir. Pero sa loob-loob niya, nagmumura na siya, buwisit, ako na naman. Matapos ang ilang sandali ng pagpapaliwanag, natapos din niya ang solusyon at kampanteng humarap para sabihin, opo, tapos na po ako. Nang makita ang sagot ni UCL, gulat na gulat ang guro at napasigaw ng, napakahusay, nagawa mo itong sagutin ng ganoon kadali. Tubig ang pangunahing katangian mo, di ba? Agad siyang kumaway at sumagot ng, hindi po, sir. Ah, ganoon ba? Sige. Tumuloy na tayo sa susunod na tanong. Dahil sa ginawang ito ni UCL, nagbago ang tingin sa kanya ni Ael. Maya-maya pa ay natapos na ang klase. Nagmamadali nang umalis ang lahat, biglang may narinig na malinaw na boses na nagsabing, sandali lang. Lumingon siya sa direksyon ng boses at sumagot, bakit? Ako ba ang kinakausap mo? Sa harap niya ay nakatayo si Ael. Dagdag pa nito, may gusto sana akong itanong sa iyo. Bigla niyang naisip na may kailangan nga pala siyang malaman. Habang pinagmamasdan si UCL, napansin niyang hindi lang ito tungkol sa ranggo niya,
kundi talagang napakatalino niya, kahit ikumpara pa sa mga pinakamagagaling na salamangkero. Nagawa niyang sagutin ang problema ng propesor ng ganoon kabilis at katumpak. Talagang hindi ka panipaniwala yon. Ang antas ng tanong na yon ay pang-unibersidad na, hindi basta-basta kayang sagutin ng isang estudyante. Kahit sabihin nating puno ng mga henyo rito sa Stella, ano ba talagang pagkatao nitong si UCL? Noong una, akala ko ay hindi ganoon. Pero ngayon, sigurado na ako. May diskarte talaga siya sa pagpili ng mga kurso. Habang iniisip iyon, nagpatuloy si Ale, gusto sana kitang tanungin. Ano ang susunod mong klase? Dahil sa biglaang tanong na ito, medyo nagulat si UCL. Mahinahon siyang sumagot, bakit mo natanong? Gusto mo ba ako o ano? Medyo inis na sumagot si Ale, ano ka ba, tanda? Akala mo ba manyak ako, kadiri ka? Namumula naman sa inis si UCL at sinabing, ako nga itong diring-diri sa'yo eh. Di ba tama naman ako? Pero bigla niyang naisip, matanda na ako. Ano ba itong mga pinagsasabi ko? Pagkatapos ay napakamot siya sa ulo at tenga ng may pagkailang at nagtanong, o sige, bakit mo nga tinatanong? Sumagot si Ael, seryoso, nag-research ako. Tiningnan ko ang mga klase na kinuha mo. Mukhang lahat ng yon ay mga klaseng madaling makakuha ng mataas na grado. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at tatanungin na kita ng diretsyo. Saan mo natutunan ang diskarteng yan dahil napakahalaga nito sa akin? Matapos marinig yon, naisip ng bida, nagtataka pa ako kung ano itong itatanong niya. Ngayon, naiintindihan ko na. Agad siyang kumaway, humalakhak ng malakas, at sinabing, haha. Anong pinagsasabi mo tungkol sa mga klase? Ano lang yon, nagkataon lang lahat. Kung yon lang ang sasabihin mo, aalis na ako. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Nagulat si Ael sa kawalan niya ng pakialam at napabulalas ng, ano? Habang pinapanood itong paalis, hindi siya pumayag na ganoon na lang yon. Sumigaw siya habang hinahabol ito, hoy, sandali. Pero hindi na siya pinansin ito. Nilakasan ni Ael ang loob niya. Nagpakumbaba siya, hinabol ang lalaki, at sumigaw, pakiusap, sandali lang. Sa pagkakataong ito, narinig siya ng bida at huminto. Hingal na hingal siyang nagsabi, sandali lang, pakiusap. Sumagot naman si UCL, ano ba yon? Bakit mo ba ako sinusundan? Matuto ka sa iba. Maraming magagaling dito, o kaya naman ay gayahin mo na lang ako. Sabi mo naman ay nag-research ka na, di ba? Pagkarinig niyon, nabulol si Ael sa pagsagot. Pero kahit sino namang nag-aaral ng panghuhula ay pwedeng makakuha ng A+, kaya hindi naman ganoon kahalaga yon. Pero kung kukunin ko ang parehong klase na kinuha mo, baka makaapekto pa to sa grado mo. Biglang naging malungkot ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng kaunting guilt, iniisip na kapag hindi ito nakakuha ng scholarship, magiging malaking kawalan yon para sa lalaki. Pero kahit sa ganitong sitwasyon, inaalala pa rin niya ang grado ng iba. Tiningnan ng bida ang kaawa-awa niyang mukha. Naisip niya na kahit medyo makulit itong babaeng ito, siya pa rin ang bida. Bigla naman itong nag-cute na ekspresyon. Sabi ni Ael, pero kahit na, pwede mo ba akong bigyan ng rekomendasyon? Yung klaseng madaling makakuha ng mataas na grado, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Agad namang sumagot ang bida, akala mo ba madadaan mo ako sa ganyang tingin? Hinawakan ng dalaga ang kanyang pisngi, hinahaplos ito, at nagtatakang nagpatuloy, ang kakaiba naman, di ba? Kadalasan kapag tinitingnan ko ang mukha ko, nawawala ang lahat ng problema, pero ang sobrang kumpiyansang ito ay nagpapasuka sa bida. Walang gana niyang sinabi. Seryoso ka ba? Namula ng husto si Ael, ngumiti ng naniningkit ang mga mata at sumagot, haha. Nagbibiro lang ako. Alam ko namang ganyan ang magiging reaksyon mo, kaya naghanda ako ng ilang mga interesanteng bagay para pambawi sa iyo. Naisip ng bida. Gagamitin ako para pambawi. Napailing na lang siya. Seryoso. Ang mga kabataan talaga ngayon, mahilig sa mga ganyang pambawi, pagbukas pa lang ng bibig mo at kaya mo nang pagtakpan ang kahit ano. Bigla namang nagpatuloy si Ael, alam mo ba ang tungkol sa ikapitong mahika? Nang marinig ito, nagulat ang bida at sumagot, oo, alam ko. Dagdag pa ng dalaga, talaga. Hindi marami ang may alam tungkol doon. Dahil isa itong inabandunang tore na naglaho na, at maraming spell ang humaharang sa mga tao para hindi makalapit sa lugar kung saan dating nakatayo ang toreng iyon. Gayunpaman, habang masigla niyang ikinukwento ang lahat, bigla siyang napatigil nang mapansin ang kakaibang reaksyon ni UCL. Nag-aalalang tanong niya, teka, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Mukhang nahihirapan si UCL nang marinig ito, habang sapo ang kanyang ulo at nag-iisip, nababaliw na yata ako. Napaka-importanteng impormasyon nito dahil dito pwedeng palakasin ng flame ang impluensya nito sa bida. Bukod dito, alam ito ng flame base sa orihinal na kwento ng serye. Alam din ito ni Ale, at sa bida lang niya ibinahagi ang impormasyong ito, hindi sa mga supporting character na katulad ko. Sa pag-iisip nito, ayaw na niyang makinig pa, kaya winasiwas niya ang kanyang kamay at sumagot, parang nakakatakot na kwento yan, di ba? Ayoko ring marinig yan. Hindi naman kawili-wili. Pagkatapos ay naglakad na lang siya palayo.
Nalito si Ael at mabilis na nagpaliwanag, hindi naman ganoon kakatakot yon. Natatakot ka ba sa multo sa edad mong yan? At ubiling sumagot si UCL, sige na, sasabihin ko na sayo. Pero mas lalo pa siyang tinanong ng dalaga, nagkunwari ka lang na hindi mo sasabihin. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Ganyan ang gusto ko, sagot ni UCL. Noong sandaling iyon, naisip din niya na sapat na ang kagustuhan ni Ale na may maibigay sa kanya. Dahil sa kaisipang iyon, nagsalita siya. Anyway, hindi ito tungkol sa mga score, pero isa itong bagay na sobrang mapapakinabangan ko. Dapat kang mag-register sa Meditation Journey to the Void course bilang isang culture class. Nalito si Ale pagkarinig doon. Meditasyon. Magre-register para doon bilang culture class. Binibigyang prioridad ang Moon God Tome at meditasyon. Gusto mo bang mag-ensayo? Hindi naman sa ganoon, sagot ng bida. Pero siya mismo ay hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. Bigla siyang nakaisip ng ideya at gumawa ng dahilan. Ang master ko ay isa ring obispo na katulad mo, at sa pamamagitan ng meditasyon, mas napapahusay ng isa ang kanilang kasanayan sa mahika. Bulalas ni Ale sa gulat, sa meditasyon lang. Base sa karanasan niya sa paglalaro gabi-gabi sa loob ng 10 taon, nagbigay siya ng sariling paliwanag. Sa katunayan, hindi pa ito natutuklasan, pero para sa mga obispo na gumagamit ng malalakas na destructive magic, napakahalaga ng meditasyon. Para maisagawa ang mahika ng tama base sa mga formula at equation. Pero higit sa lahat, ang isip ang kumokontrol sa kapangyarihan ng mahika. Hindi ko pa ito nasasabi kahit kanino noon, pero exception ka. Kasi medyo cute ka. Nalito ang dalaga, hindi sigurado kung maniniwala ba siya sa sinasabi nito. At sumagot, sabi mo lang kanina pangit ako, pero parang lahat naman ng babae gusto ang ganyang linya. Ngumiti siya ng matamis at nagpatuloy. Salamat pa rin sa'yo. Kahit hindi ito subject na makakatulong sa mga grade ko, magre-register pa rin ako. Sumagot si UCL, bahala ka. Sige, gawin mo ang gusto mo. Dahil nakamit na ang kanyang unang layunin, masayang umalis ang dalaga, habang pinagmamasdan naman siya ni UCL habang naglalakad palayo. Mukhang medyo nag-aalala si UCL, hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya, bumuntong hininga na lang siya, at nag-isip, sinabi ko na sa kanya ang lahat. Medyo natatakot tuloy ako kung paano mababago ang hinaharap nito. Pero kung hahayaan ko lang siyang ganito, haharap na naman si Ale sa trahedya sa mundong ito. Kung makakatulong sa kanya ang meditasyon, magandang bagay na rin iyon. Habang iniisip ito, bigla siyang may napagtanto. Isa rin siyang salamangkero, di ba? Pero bakit hindi niya naisip na mag-ensayo hanggang ngayon? Napakahigpit ni UCL sa pagsasanay sa loob ng laro, nakatuon sa pagkondisyon, pagpigil sa magic power, at mabilis na pag-unlad. Kung laro lang ito, makakakuha ako ng experience sa isang pindot lang, pero ngayon kailangan ko na itong gawin ng direkta. Mukhang gabi na, at wala ring mga cutscene o mga hunting mission, kaya hindi ako makakakuha ng mas maraming experience. Pero kahit papaano, kailangan kong pasalamatan si Ael. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na siya sa dormitoryo ng Stella Academy. Lahat ng estudyante ay nasa ilalim ng dormitory system. Ang dormitory system ay isang side feature sa laro kung saan pwedeng malayang dekorasyonan ng mga player ang kanilang mga kwarto, pero para kay UCL, ito na lang ang tanging tahanan niya. Dahil sinunog ang kanilang nayon. Ang mga dormitoryo ay nahahati ring base sa rank. Lahat ng kwarto ay magkakapareho ng laki, pero ang bilang ng tao sa bawat kwarto ay nakadepende sa rank, at syempre, ang mga S-class na estudyante ang nasa pinakamataas na palapag. Mag-isa na ngayon ang bida sa kanyang kwarto, medyo nalulungkot, pero sa huli, mapapakinabangan niya rin naman ito ng maayos. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga para pakalmahin ang sarili. Sige, oras na para magsimula. Nag-meditate si UCL ng may matinding konsentrasyon, habang nag-iisip. Ang pag-ensayo ng stats ay hindi ang pinakamahalagang bagay dahil realidad na ito. Kailangan kong masanay sa paggamit ng katawang ito sa laro. Si UCL ay isang henyo na kayang kumontrol ng sword aura sa pamamagitan ng paggamit ng isang infinite circulating mana pool sa loob at labas ng kanyang katawan. Walang nagbibigay pansin sa kanya, kaya walang nakakaalam. Pero si UCL ay isang henyo sa espada na umabot sa pinakatuktok ng pag-espada. Kailangan kong tahakin ang landas na iyon ng muli. Ang paghinga ko ang kumokontrol sa daloy ng mana sa aking katawan. Bumuntong hininga siya para kumuha ng lakas. Sige, oras na para magsimula. Nag-meditate si UCL ng may matinding konsentrasyon. Habang iniisip na, hindi ang pagpapataas ng stats ang pinakamahalaga dahil realidad ito. Kailangan kong masanay sa paggamit ng katawang ito sa loob ng laro, isang henyo si UCL na kayang kontrolin ang sword aura gamit ang walang hanggang pag-ikot ng mana pool. Sa loob at labas ng kanyang katawan. Walang pumapansin sa kanya, kaya walang nakakaalam. Pero si UCL ay isang henyo sa espada na naabot ang rurok ng galing sa pag-eespada. Kailangan kong tahakin muli ang landas na iyon. Ang paghinga ko ang kumokontrol sa daloy ng mana sa aking katawan. Kung unti-unti kong madaragdagan ang dami ng mana na nakukuha ko sa bawat paghinga, makakaipon ako ng sapat na mana sa isang iglap lang.
Hindi tumataas ang mga skill sa pag-iipon lang ng experience, kailangan mong patuloy na gamitin ang skill para mag-level up. Ibig sabihin din nito ay pagsasanay. Kaya naman, nag-focus siya sa pag-eensayo sa buong magdamag. Sa mga sandaling ito, ang oras ay 4:00 na ng madaling araw. Magbubukang liwayway na. Sa loob ng silid, patuloy pa ring nag-eensayo si UCL, at ang buong katawan niya ay naglalabas ng kumukititap na gintong liwanag. Bigla niyang idinilat ng malaki ang kanyang mga mata, saka itinaas ang dalawang kamay para damhin ang nakagiginhawang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Namangha siya at naisip, ito na siguro ang pakiramdam na hindi na niya naranasan simula nung bata pa siya na tanggap na mayroon siyang monolake syndrome. Kahit mahina, nararamdaman ko pa rin ito. Kasabay nito, nagpakita rin ang system ng isang notification. Ang monolake syndrome skill ay nag-level up na. Ang blink skill ay nag-level up na rin. Ang bida ay tumingin sa status panel na tila kontento na. Napakahusay, nakalapit na naman ako ng isang hakbang sa aking mithiin. Hahanapin ko ang tunay na katapusan anuman ang mangyari. Nagbago ang eksena sa ibang lugar. Dito, napakasariwa ng hangin. Isang luntiang damuhan ang umaabot. Hanggang sa dulo. Sa sandaling ito, isang misteryosong tao ang lumitaw. So, ito pala ang romantic space sa Stella Academy. Si Flame ay nalibang sa kapaligiran dito, habang biglang naiisip na ang damuhan at ang hangin ay artipisyal lang, pero ang pakiramdam dito ay napakatotoo, talagang komportable. Ang Stella Dormitory ay isang pocket space na ginawa sa loob ng paaralan. Ito ang nagbibigay daan sa lahat na malayang kontrolin ang mga elemento ng espasyo, pati na ang kalikasan nito. Lahat ng sporting events, iba pang kaganapan, pati na ang mga dungeon, gate, at pagsasanay sa monster ay dito nagaganap sa kadahilan ng iyon. Balik sa realidad, sa sandaling ito, kumpleto na ring nagtipon-tipon ang mga estudyante rito. Nakatayo si Flame sa likuran, at inilibot ang kanyang paningin para mabilis na tignan ang paligid, bigla niyang napagtanto na may kabuuang 141 tao. 50 tao mula sa mga klaseng A1 at A2. Ang natitirang 40 ay mula sa Class S. Kung katulad ito sa nobela, dapat ay 39 lang ang tao sa Class S. Akala ko pati ako ay 40 na, pero hindi inaasahang may sobra pang isang tao. Tama nga. Saan nanggaling si UCL? Sa nobela, ang klase ng first year ay may 140 tao lang, at kasama ako, kaya naging 141. Sa madaling salita, si UCL ay nasa orihinal na nobela rin. Sige, unti-unti ko ring malalaman ang lahat. Okay lang to. Kaya ko to. Ako lang naman ang tanging tao sa mundo na nakakaalam tungkol sa nobelang ito. Magsisimula na ang klase maya-maya. Bigla, ang grupo ng mga estudyanteng nakatayo sa harap ni Flame ay nagsimulang magbulungan. May nagsabi, Prince Jeremy, tapos ka na bang mag-register para sa iyong Blink class? Ang blonde na binatang nakatayo sa gitna ay malamang na ang karakter na binabanggit, na mukhang tuwang-tuwa habang siya ay sumagot, syempre naman. Nag-sign up din kami para sa Soft Magic Research class dahil narinig naming nag-sign up ka rin. Siya ay ngumiti ng halos pikit na ang mga mata at nagpatuloy, talaga. Oh, sige, magtulungan tayo. Habang nangyayari to, pinagmasdan ni Flame ang kanyang likuran at biglang naisip, yan si Prince Jeremy mula sa nobela. Patay na patay siya noon kay Ale, pero binasted siya nito. Simula noon, tila naging ibang tao na siya, at kinalaunan ay naging isang kontrabida. Mukha siyang mabait, pero kalkulado ang bawat galaw niya. Dapat akong mag-ingat para hindi ako madamay o masangkot sa kanya. Bigla, nakita rin ni Prince Jeremy si Flame. Para siyang isang palakaibigang beauty queen, habang itinataas ang kanyang kamay para bumati habang nakangiti ng matamis. Itinaas din ni Flame ang kanyang kamay para kumaway pabalik habang iniisip, pero gwapo talaga siya. Ngayon alam ko na kung bakit ang daming sipsip sa paligid niya. Pero aminin man natin, ang kanyang pangkat ay binubuo ng lahat ng mga pinakasikat na tao sa paaralan. Habang iniisip ito, umiwas siya ng tingin at naglakad palayo sa ibang lugar. Desidido siyang tipunin silang lahat dahil simula ngayon, ang mundong ito ay magiging sarili na niyang realidad, kailangan na niyang magsimulang maghanda para sa hinaharap. Pero ang kilos na ito ay tila nakakuha ng atensyon ng prinsipe. Napangiti siya sa sarili habang iniisip, si Flame. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang boses ng guro, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Magsisimula tayo sa basic training bago natin simulan ang sesyon ngayong araw. Kailangan kong malaman ang inyong mga kakayahan para maturuan ko kayo ng maayos. Ako mismo ang direktang magtuturo sa inyo. Kung hindi nyo gusto, huwag na kayong magreklamo, gaya ng alam nyo na, ang ating professor ay may kapangyarihang magbawas o magdagdag ng puntos sa inyo. Kaya tandaan nyo na mapapatalsik kayo kapag hindi nyo nakuha ang kinakailangang score. At ngayon, ipapaliwanag ko na agad ang training session.
Magsasanay tayo gamit ang dungeon, gagamit ako ng mga senaryo na nangyayari sa totoong dungeon, pati na rin ang iba't ibang mga bitag at monster para subukan kayong lahat. Makakakuha kayo ng 4 na puntos kapag nakatalo kayo ng level 1 na monster, 8 puntos naman sa level 2, at 20 puntos kung makukuha nyo ang boss stone. Ang top 5 na estudyante ay makakatanggap ng maliit na gantimpala at shopping privileges. Ang mga estudyanteng walang puntos ay babawasan ng points. Kung natatakot kayong mabigo o natatakot mag-isa, pwede kayong bumuo ng grupo. Pero tandaan ninyong, mabuti, ang mga puntos ay hahatiin ng pantay sa mga miyembro ng grupo. Kung kaya niyong magpatalsik ng isang estudyante, makukuha niyo ang mga puntos ng bawat isa. Pagkatapos nun, bigla nang naglaho ang guro, at ang boses na lang niya ang naiiwan sa paligid. Yun lang. Galingan nyo. Pagkatapos nun, bigla nang yumanig ang lupa ng sobrang lakas. Nagpanik at nagsigawan ang mga trainee. Ano to? Anong nangyayari? Gumagalaw ang lupa. Sa sandaling yon, biglang bumitak ang lupa. May kung anong lumitaw mula sa ilalim. Sobrang nagulat din si Flame. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa nakikita. Isang higante at matayog na puno ang lumitaw, at tila nagbago ang lahat sa paligid. Mukhang na-realize ni Flame. Ito nga ang mapa ng Jack and the Magic Beans. Biglang naging masukal ang paligid dito. Punong-puno ito ng malalagong dahon. Nagsimula na rin kumuha ng sarili nilang landas ang mga trainee. Ang iba, piniling mag-isa. Ang iba naman, napagpasyahang maggrupo. Sa malayo, makikita ang figura ni Flame. Naglalakad siyang mag-isa. Hawak niya ang kanyang magic staff habang biglang naiisip na, sige, handa na ako. Handa na rin akong sumali sa larong to. Bigla namang may tumawag kay Flame. Lumingon siya para tingnan kung sino yon. Ang nakita niya ay ang kaibigan niyang may pulang buhok. Nagpatuloy ito, plano mo bang mag-isa lang? Sumagot si Flame, Jackie. Bigla niya kasing naisip na kahit maraming lamang ang pagkakaroon ng team. Mas mabuti pa ring mag-isa kung gusto mong makakuha ng mas maraming puntos. Habang iniisip yon, malamig siyang nagdagdag. Pasensya na, pero sa pagkakataong ito, gusto kong subukan ang sarili ko, kaya balak kong mag-isa lang. Tumawa ang babaeng may pulang buhok. Mapait siyang tumawa at sumagot, oo, alam ko. Kailangan mo kasing makihati sa points sa mga kakampi mo, kaya maiintindihan naman. Sagot ni Flame, oo, totoo yan. Pero sa sandaling yon, bigla niyang naisip sa sarili niya, ako lang ba? Ako lang ba ang nag-iisip ng malalim o inaasar niya ako? Bahala na, kalimutan na lang. Nagpaalam na si Flame. Magkasama na lang tayo sa susunod. Pero wala na siyang sinabi pa at agad na tumalikod. Habang pinapanood ang papalayong figura, nakaramdam ng kaunting inis si Flame sa loob-loob niya, guni-guni ko lang ba to? Bakit parang pakiramdam ko ginagaya niya ako? Pero sige na nga, balik na tayo sa main issue. Baka mag-iba ang takbo ng mga bagay mamaya. Isang oras matapos magbukas ang dungeon, may lumalabas na asul na liwanag. Mula sa isang sulok, mukhang galing lang sa isang labanan si Flame. Pagod na siya ngayon at bumubulong sa sarili. Nakakapagod to. Kailan ba matatapos ang training session na to? Bigla siyang nakaramdam na may kakaibang. May mangyayaring hindi maganda. Agad-agad, isang higanteng baging ang mabilis na sumugod kay Flame. Sing bilis ng kidlat. Itinaas niya ang kanyang magic staff para lumaban. Isang malakas na asul na kapangyarihan ang lumabas sa staff na direktang tumama. Tumama ito sa katawan ng baging. Maya-maya, mukhang natalo na ang baging at dahan-dahang lumiit. Sa pagkakataong ito, tumingin siya sa paligid at naisip, hindi lang monsters, pati mga halaman pala ay nanunugod. Grabe, nakakamangha. Kahit training lang, hindi dapat minamaliit. Sa ngayon, nakakuha na ako ng 18 puntos, hindi na rin masama. Pero para sa episode na to, isa pang puntos na lang ang kailangan para makahabol. Kailangan ko pang magpatuloy. At dahil doon, naglakad pa siya ng mas malalim sa loob ng dungeon. Bigla siyang nagulat, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa malayo, may isang tila malabong figura. Pero dahil sa nakakasilaw na sikat ng araw, hindi makita ni Flame. Hindi niya pa ito makita ng malinaw. Hais, nakakalito. Monster ba to? Hindi, mukhang tao. Pero bakit may estudyanteng magtatago sa level na to? Pero sa bagay, gumagamit din ako ng natural camouflage. Para itago ang sarili ko gamit ang mga espesyal na abilidad sa control, defense, destruction, at healing. Sabi niya sa sarili niya, mukhang hindi masamang ideya ang tambangan ng kalaban ngayon. Ganoon lang, tahimik at maingat na kumilos si Flame. Hakbang-hakbang siyang lumapit sa aninong yon. Habang papalapit siya, bigla niyang napagtanto na si UCL pala to. Pero naglalakad siyang mag-isa. Naalala niya na ang ibang mga estudyante ay gustong makipag-team kay UCL. Posible kayang tinanggihan niya silang lahat. Napakakakaiba talaga. Pero ang mas ikinagulat pa niya, ay ang singsing sa kamay nito. Biglang may pumasok na matapang na ideya sa isip ni Flame, tamang-tama ang pagkakataong ito. Ito na ang perpektong pagkakataon para subukan siya.
Sa sandaling yon, walang kamalay-malay si UCL at naghihikab pa. Sa panig na ito, ginamit ni Flame ang kanyang magic staff para gumawa ng isang malaking dome ng liwanag, naniniwala siya na. Sa layong 15 metro, hindi ito magagawang depensahan ni UCL. Pagkatapos nun, isang kakaibang magic formation ang lumitaw na naglalabas ng matinding orange na kapangyarihan. Nakaharap kay UCL, sumigaw siya, light bullet. Pagkatapos niyang sumigaw, isang bolt ng kidlat ang humarurot pasulong. Noong malapit na itong tumama kay UCL, ginamit niya ang blink para makailag. Nabigla si Flame. Biglang nawala si UCL. Nakahinga siya ng maluwag at sumigaw, gusto ba niya akong patayin o ano? Bigla na lang nagpapakawala ng light beam ng ganoon. Buti na lang tumaas ang level ng mana leakage syndrome ko, kung hindi, baka napahamak na ako. Nag-level up na ang blink ko. May layong hanggang 12 metro ito. May 2 pang blink akong natitira. Kung sasamantalahin ko ang paligid, kaya ko siyang tapatan, pero mas mabuting umiwas na lang sa gulo. Habang iniisip ito, agad siyang nag-blink ng sunod-sunod para lumayo kay Flame. Lumingon siya sa likod, at sa tingin niya ay sapat na ang layong ito. Ang habol lang naman niya ay ang rank 5. Hindi na kailangang mag-risk ng malala. Madali lang namang makuha ang rewards para sa rank 5. Dahil dito, posibleng tumaas ng malaki ang stamina at lakas niya. Tungkol naman sa unang 4 na pwesto, sila naman ang mga bida rito. Sa lagay na ito, 3 puntos na lang ang kailangan nila. Biglang may narinig siyang mapang-asar na boses. Hoy, kayo. Halikayo rito at tingnan niyo kung sino to. Sa harap niya noon ay may grupo ng mga trainee. O, si UCL mula sa Class S pala to. Sa sandaling yon, nakilala rin niya ang lalaking ito bilang si Raiden. Medyo sikat itong si Raiden sa akademya nitong mga nakaraang araw. Pagtingin naman sa mga kasama niya, naisip ni UCL nang may pandidiri, mga miyembro pa pala sila ng lampang team ni Jeremy. Puro basura lang ang mga to. Pero bigla siyang may napagtanto. Para sa isang lampang tulad niya, paano niya nagawang makakuha ng ganito karami? May isa pang lalaking sumingit. Balita ko, isa lang siyang loser na kailangang mandaya para lang makapasok sa Class S. Humalakhak ng nakakaasar yung lalaking blonde. Para makapasok sa Class S sa pamamagitan lang ng pagsagot sa 3 korne na tanong na yon, siguradong napagtripan lang siya ni Stella. Sa kabilang banda, napamura na lang si UCL sa pagod, let's say naman. Paulit-ulit na lang sila sa sinasabi nila, hindi ba sila napapagod? Napansin naman nung isang lalaki na, hindi umiimik si UCL kaya lalo itong nagmayabang hoy, dahil nagkita na tayo rito, bilisan mo na. Ibigay mo na sa amin yung point staff mo. Malamig at maikli lang ang sagot ni UCL, magsilayas kayo. Lalo namang natuwa yung blonde at nagsabi, oh, talaga? Susubukan mong lumaban? Ngumiti siya ng nakakaloko. Sa tingin mo ba kaya mo kaming labanan ng mag-isa? Haha. Plano mo pa bang gamitin yung high-level blink staff na yan? Nakakatawa. Eh hindi mo nga kayang gumamit ng mahika. Sa harap ng mga pang-aalipusta na to, hindi alam ng bida kung paano magre-react. Gamit lang ang isang low-level blink, hindi ko kakayaning harapin ang isang taong galing sa kilalang angkan, pero kung mayroon akong 3 blink, may paraan pa ako, at yon ay ang gamitin ng point staff na hawak ko. At saka, dungeon ang lugar na to, kaya pabor ito sa akin. Habang iniisip ito, iniabot ni UCL ang staff. Oh, heto, sa inyo na. Akala nung blonde na natakot na siya, at kusa na itong ibinibigay. Mukhang nasiyahan naman siya at sumagot, magaling, bata. Yan ang gusto ko sa iyo. Huwag kang masyadong kampante. Mabilis lang ang karma. Sabi ni UCL sa sarili, nang mapansing hindi na ito nakabantay. Kumilos siya ng kasing bilis ng kidlat para makalapit at biglang inagaw ang point stick sa kanya, sabay ngiti ng nakakaloko. Ginamit niya ang point stick bilang sandata para direktang hampasin ang pormasyon nito hanggang sa mabasag ito. Nagnitngit ang lalaki at nagbulong, lintik. Buwisit ka, hamak na sibilyan. Pagkatapos niyon, tumalsik siya pabalik at malakas na bumangga sa puno. Nagwala sa galit si Raiden. Binuka niya ang kanyang bibig para sumigaw ng, hayop ka. Pero natulala ang buong grupo nang bigla itong maglaho. Bago pa sila nakakilos, isang pamilyar na boses ang narinig, dito. Sinundan ni Raiden ang direksyon at lumingon. Sa sandaling iyon, nakatayo roon si UCL. Habang nakakalokong nakangiti, sabi niya, delikado yun pero salamat. Hawak na niya ngayon ang 2 point stick. Sumigaw si Raiden na parang baliw, gago ka, ibalik mo yan. Mapang-asar na sumagot si UCL, ayoko nga. Tuwang-tuwa ang bida sa naging diskarte niya. Naisip niya na talagang epektibo ang point stick. Aksidente niya itong nalaman habang naglalaro ng video game dati. Ang mga point stick na ito ay isa palang glitch item, kaya wala talaga itong halaga, pero dahil sa tigas ng mga ito, hindi sila pwedeng sirain ng mahika at kasing tibay ng karamihan sa mga magic tool. Kapakipakinabang sila para sa mga gumagamit ng mahika, pero para sa isang physical attacker, mas sulit ang sandatang may mataas na attack power. Sa kabilang banda, nanggagalaiti si Raiden at nagsabing, ang hayop na yan. Ang lakas ng loob niyang kunin ang point stick ko.
Pagkatapos ay lumingon siya at sinigawan ang mga kasamahan niya, "Buwisit, anong ginagawa niyo? Bilisan niyo at umatake na kayo." At walang karanasan. Noong parang lalamunin na siya ng enerhiya, gumamit siya ng blink at biglang naglaho. Ang buong barkada ni Raiden ay sobrang nagwala sa galit pero wala silang nagawa. Nagblink siya uli. Punyeta, ang bilis niya masyado, hindi ko na siya makita. Habang nakatingin ang lahat sa harap, parang kidlat siyang nakalusot papunta sa likod. Sa sandaling ito, kampante niyang naisip, dahil sa 10 taon kong karanasan sa larong ito, ang paggamit ng paligid para makalamang ay napakadali lang. Si Raiden naman ay galit na galit, kailangan lang natin siyang tamaan kahit isang beses. Bigla namang yumanig ng malakas ang dungeon. Nang makita ang kaba sa mukha ng lahat, agad silang pinakalma ni Raiden, "Kalma lang kayo, guys. Nandito lang yun sa paligid. Hintayin nating tumigil ang lindol. Pag nakita natin siya, sabay-sabay tayong umatake. Pero kung pumalya ang mahika natin ay magbabackfire ito sa atin. Kaya dapat mag-ingat tayo ng husto." Pagkasabi niyon, lumingon-lingon siya para mag-check. Bigla namang nagtama ang paningin nila ni UCL na nakatayo pala mismo sa harap niya. Bago pa sila makaatake, naunahan na sila ni UCL, hinampas niya agad ang formation nila gamit ang kanyang staff. Sobrang lakas ng puwersa kaya hindi ito kinaya ng formation at nagsimula na itong mabitak. Sa parehong pagkakataon, nagsimula na ring umatake ang formation sa mga kasamahan ni Raiden. Sumunod ang malalakas na pagsabog. Nawasak ang formation. At bumalik ang atake sa kanila. Ito ang hindi inaasahang side effect, ang magical backlash. Mabilis na tumakbo palayo ang bida habang pinapanood ang sarili nilang formation na tumatama sa grupo nila. Tuwang-tuwa siya at naisip na tapos na ang lahat. Nang humupa na ang alikabok, tumingala si Raiden at napasigaw, "Buwisit," dahil sa gunggong na yon. Habang si UCL naman ay itinaas ang 3 staves at mayabang na sinabing, "Kukunin ko na to, ha?" Pagkatapos ay mapang-asar siyang ngumisi at idinagdag, at pag nagka-girlfriend na ako, ibibigay ko to sa kanya. Bye-bye, make it darlings." Natulala si Raiden. "Kailan mo pa nakuha yan? Ibalik mo yan sa akin ngayon din." Ang bida naman, habang tinitingnan ang kalagayan nila, ay sobrang nasiyahan. Naisip niya, tama na to. Magiging mahirap na kung kukunin ko pa ang huling piraso sa kanila. Dinagdag pa niya, "Aw, ang ganda nung huling eksena ah. Sapat na tong laro para sa ngayon. Alis na ako." Pagkasabi niyon, nagblink na siya palayo, at iniwan ang grupo ni Raiden na nanginginig sa galit. Mukhang mababaliw na si Raiden habang sumisigaw ng malakas, "Hayop ka." Ang buong pangyayari ay hindi sinasadyang napanood mula simula hanggang dulo ng isang apprentice na babae. Sa sandaling iyon, nakalayo na si UCL sa kanila at masayang sinabing, sinwerte ako doon. Kung lumaban ako ng normal, baka nanakawan pa ako. Pero, dahil dungeon to, mag-iba ang usapan. Ito ang bunga ng karanasan ng isang veterano. Pero bakit parang may nararamdaman akong kakaiba galing sa kung saan? Sa oras na, bigla niya itong na-realize, huli na ang lahat. Isang dambuhalang fireball ang mabilis na bumubulusok papunta sa kanya. Nang makita ito, nagulat ang bida at napasigaw, "Ano to? Saan galing ang ulan ng apoy na to?" Ang mga apoy ay bumagsak sa mismong kinatatayuan niya. Sunod-sunod na fireball na parang malakas na ulan. Kahit saan tumama ang apoy, sumasabog ito. Hindi siya makalaban, at nagagawa lang niyang mag-blink palayo para umiwas. Tumakbo siya para sa kanyang buhay, at hindi nakalmado ang kanyang mukha. Anong klaseng mahika to, na napakatindi? Lumingon siya sa kagubatan na naging abo na, at hindi pa siya nakakabawi sa gulat, iniisip na muntik na siyang mapahamak ng malubha. Pero ano tong mahikang to? Sino ang gustong pumatay sa akin? Mula sa likod, ng makapal na usok, lumitaw ang anino ng isang taong papalapit. Tumayo ang babae sa harap niya at sumigaw ng malakas, "Hoy, ikaw na si Bilyan. Bakit hindi mo pa kinuha yung isa pang staff sa kanila?" Ang babaeng gumamit ng fire magic ay walang iba kundi si Princess Hongbon. Nagulat ang bida at napaisip, bakit siya nandito? Habang nag-iisip, awkward niyang kinamot ang ulo at tenga niya, sabay sabing, "Hoy, baka nagkakamali ka lang. Hindi naman pwedeng kunin ko lang ang lahat ng gusto ko. At, kahit nakuha ko pa ang mga staff na yon, anong pakialam mo?" Nakaramdam siya ng pagkailang, matapos marinig ito. Naisip niyang baka medyo wala siya sa lugar. Pero nagduda si UCL, "Gusto mo bang nakawin ko sa kanila tapos? Nanakawan mo rin ako? Anong klaseng kabaliwan yan? Huwag mong kakalimutan na tinuruan na kita dati." Inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib, at nagpaliwanag, "Isa akong royalty. Pero kung nakuha mo ang punto ko, lumaban tayo. Bilang royalty, wala akong balak magnakaw sa mga commoner. Pero sa laban na to, tatalunin kita at kukunin ko ang gusto ko." Nakinig ang bida at parang na-high blood sa narinig. Sumagot siya, "Hoy, anong balak mo? Bakit mo inaapi ang mas mahina sa'yo? Ikaw ba ang mahina?" Pagpapatuloy ni Hongbon. "Pero bago to, nakita kitang lumaban at pinaglaruan sila. Gumamit ka pa nga ng mahika para talunin sila, di ba?
Habang sinasabi ito, kahit ayaw niya, naisip niyang kailangan niyang magmadali ng kaunti, kundi ay mapapagalitan siya ng kanyang ina. Bigla namang may naramdamang papalapit si Hongbon. Iyon pala ang grupo ni Raiden na humahabol sa kanila. Sumigaw ng malakas ang isa, UCL. Saan na siya nagsuot? Buwisit, talagang napakalakas ng gunggong na iyon. Nakilala rin ni Princess Bon ang mga taong ito. Sa kabilang banda, nagsimula ng tumakbo palayo si UCL. Nag-alangan ang prinsesa, hindi sigurado kung paano haharapin ang sitwasyon, at iniisip kung dapat ba niya silang atakihin ngayon. Pero kahit gaano pa, baka nga naging medyo prangka siya. Pero nagdududa si UCL. Posible kayang gusto mo lang kumuha sa kanila at pagkatapos ay, nakawan ako. Anong klaseng kabaliwan yan? Huwag mong kakalimutan na tinuruan na kita dati. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib, at nagpaliwanag, isa akong royalty, pero kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, lumaban tayo. Bilang royalty, wala akong balak magnakaw. Sa mga ordinaryong tao. Pero sa laban na to, tatalunin kita at kukunin ko ang gusto ko. Nakinig ang bida at halos. Ma-high blood sa inis. Sumagot siya, hoy, hoy, anong balak mo? Bakit mo inaapi ang mas mahina sa'yo? Ikaw ba? Ang mahina? Pagpapatuloy ni Hongbon. Pero bago to, nakita kitang lumaban at paglaruan sila. Gumamit ka pa nga ng mahika para talunin sila, di ba? Habang sinasabi ito, kahit ayaw niya, naisip niyang kailangan niyang magmadali, kundi ay mapapagalitan siya ng kanyang ina. Biglang may naramdamang papasok na ingay si Hongbon. Iyon pala ang grupo ni Raiden na humahabol sa kanila. May isang sumigaw ng malakas, UCL, saan siya nagsuot, lintik. Talagang matindi ang hayop na yan. Nakilala rin ni Princess Bon ang mga taong ito. Sa kabilang dako naman, nagsimulang tumakbo palayo si UCL. Siya ay nag-atubili, hindi sigurado kung paano haharapin ang sitwasyon, at nag-iisip kung dapat ba silang atakihin ngayon, pero kahit anong. Kahit gaano pa siya kalakas ngayon, hindi niya kayang tapatan ang 6 na tao ng sabay-sabay. Tama iyon. Kailangan niyang maghintay hanggang sa humina ang kanilang mahika. Doon lang siya magkakaroon ng pagkakataong kumilos. Habang nangyayari iyon, hindi naman pwedeng basta na lang maghintay ng kamatayan si UCL. Nagsimula siyang umatake mula sa likuran ni Raiden. Pagkatapos, gumamit siya ng mahika para direktang tamaan ang kanilang pormasyon. Nakatayo lang sa malayo si Hongbon. Habang nanonood at medyo nagulat na ang hamak na kasama ni UCL ay marunong din ng ibang mahika. Siyempre, mas mahina ang mga lalaking iyon kaysa sa kanya, pero lahat sila ay magagaling na mandirigma. Kung ikukumpara sa probinsyanong iyon, dapat ay di hamak na mas